Nagsimula nang gumawa ng kasalanan sina Emily at Arman kay Joaquin. Malay ba ni Emily na ang kapalit ng lahat ay isang malagim na trahedya? Patay na si Arman. Tiyak niya. Nakita niya ang bangkay nito. Nahawakan, iniyakan. Kasabay ng kamatayan nito ay ang pagkakatuklas ni Joaquin sa kataksila niya. Dahil doon, dalawang lalaki ang nawala sa buhay niya. Ito ang dahilan para lumayo siya, para makalimot. Ano't nasundan siya ni Arman sa probinsya. Buhay pa si Arman sa probinsya, gayong patay na ito sa Maynila. Inaangkin siyang muli ni Arman. Inaagaw siyang tuluyan kay Joaquin. At nagtataka siyang ang mga taong nakakasalamuha. Niya ay mistulang mga buhay na patay. Animoy patay na panaginip ang lahat. Samantalang si Joaquin, natuklasan mga nagtaksil siya, ay pilit pa rin siyang inililigtas. Handa siyang patawarin. Ang kailangan lang ay magising siya. Magising dahil ang pagtulog ang gumagawa ng sarili niyang hukay. Isang maliwanag na ilaw ang nakita ni Emily. Nakakasilaw ang sobrang liwanag na ito. Nang ma-adjust sa mga mata niya, nakita niya si Arman. Napangiti siya. Akala niya ay kung ano na ang nangyari. Paglingon niya, nakita niya na nakaparada pa rin ang kotse sa ilalim ng puno. Naging pamilyar na muli ang paligid. Hindi pa pala sila nakakalis sa lugar na iyon. Marahil ay panaginip lang ang lahat-lahat sa loob-loob ni Emily. Nakatulog marahil siya sa likod ng kotse dahil sa epekto ng alak. Nandoon pa rin si Arman, nakangiti sa kanya. Pumasok na ulit sila sa kotse. Binuksan ni Arman ang MP3 radio ng kotse at tumugtog ang awiting, "If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Oh baby, please don't go." Parang naibahan si Emily. Parang kakarinig lang niya ng kantang iyon. Parang fresh na fresh pa sa ala-ala niya. Pero saglit lang din at binaliwala niya iyon. There's this weird feeling, Arman, na gawang ibulalas ni Emily. Talagang naiibahan siya sa pakiramdam niya. What feeling? It's like I've been here. Parang nangyari na ito the second time around. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo hanggang Caloocan lang ang narating mo sa side of town na ito. Paano mangyayaring nakapunta ka na rito? Basta lang, the feeling is familiar. I can't explain pero ganun. Hi babe, that's impossible. Baka sa panaginip mo lang. Deja vu, ganun. Come here. Inabot ni Arman si Emily at niyakap niya. Nakasubsob ang mukha ni Emily sa dibdib ng lalaki. Hindi nakita ni Emily ang mga mata at ngiti ni Arman habang yakap-yakap siya. May kahulugan ng mga tingin at ngiti at tila may binabalak. This time, we'll have each other forever. Arman, naisa nang magprosesta ni Emily at sabihing ikakasal na ako. Walang tayo. Kahit kailan ay hindi maaaring maging tayo. Ang mayroon lang ay ako at si Joaquin. Gusto kita pero hindi tayo ang para sa isa't isa. Oo, masaya akong kasama ka. Exciting, thrilling at mapuso ka. Pero sapat na ba yun para makasama ka habang buhay? Masaya ako nang ganito lang tayo. Magagandang ala-ala, mga panandaliang ligaya. Marami pa siyang gustong sabihin kay Arman, pero hindi iyon na isang tinig ni Emily. Kani-kanina lang ay nakasakay si Emily sa itim na sports cart na nakapormang pangkarera. Nakasuot siya ng tube na hapitang hubog sa kanyang katawan na pinaibawawan ng colorful knitted bolero, fitted maong pants at puting sandals. Nakalugay ang mahaba niyang buhok na kulot sa dulo. Mabilis na nagpatakbo ng kotse si Arman sa kahabaan ng North Sulphur Highway. Thrill seeker ito, adventurous at exciting. Pinansagan itong Arman ng drag racing team dahil sa bilis na inborn talent sa racing. 5 years younger si Arman kay Emily. That makes him 23 years old. Mula sa may kayang pamilya at sunod sa layaw. Arman is a free spirit. Pakiramdam ni Emily she's back in her youthfulness when she's with him. The time finally stops for a while. Para silang nasa ibang dimension ni Arman, that the only people that exist. Bago mag-joyride si Emily at si Arman, galing sila sa isang drag racing na sinalihan ito. Hating gabi na nang matapos ang karera. Nanalo si Arman at bahagi ng celebration ay ang matagal ng request ni Emily na magpunta up north. Walang tiyak na direksyon, walang tiyak na patutunguhan o plano. Hanggang may gas, patuloy lang ang takbo. Ito ang prinsipyo ni Arman. Parang buhay nito na walang tiyak na direksyon, walang tiyak na patutunguhan o plano, basta takbo lang ng takbo.
Kapwa sila nakainom ng ilang bote ng beer kaya tipsy na si Emily. She feels hot. Binuksan niya ang boto ng sunroof ng kotse. Hinubad ang suot na bolero at tumapak sa passenger seat para ilabas ang ulo at katawan sa ibabaw ng kotse. Nagsisigaw siya habang iwinawagayway ang hawak na bolero. Nakikisigaw rin si Arman na nooy nakahawak ang kaliwang kamay sa manibela at ang kanang kamay sa pantalon ni Emily bilang suporta dito. Pumasok sila sa Santa Rita exit sa isang bakanting lote na may malaking puno. Itinigil ni Arman ang kotse. Inaon nito ang MP3 radio ng tugtugin ay love song. Tumugtog ang linya ng awiting, "If you leave me now, you take away the biggest part of me. Oh baby, please don't go." Biglang tumunog ang cellphone ni Emily. Nagulat silang dalawa sa malakas na tunog ng ring. Akala ko ba, we had an agreement. Kapag magkasama tayo, wala munang cellphone. Baka kasi importante. Baka nag-aalala si ate. Gabi na kasi, di ako nakapagpaalam. Ang daya mo, ako nakatago ng cellphone ko. Pwede ko bang sagutin sandali lang? Then I promise to keep it. Promise? Tumango si Emily. Lumabas sandali ng kotse si Emily at kinausap ang kapatid. Sinabi niya ang birthday ng isang kaibigan at mag-i-sleep over siya. One last time being single. Pagbalik niya ay tumutugtog pa rin ang kanyang iniwan niya. Hiningi niya naman ang cellphone niya. Ibinigay naman niya ito. Inilagay nito ang cellphone sa tabi ng cellphone nito na nasa compartment sa ilalim ng dashboard. "We're free," nakangiting wika ni Arman. Natawa siya. Oo nga naman. Malaya sila ng mga sandaling iyon, maski pansamantala lang. Kinuha ni Arman ang braso ni Emily. Isinuot ang bracelet. "Huwag mo itong huhubarin kahit anong mangyari." Look, may itinuro si Arman sa bracelet. Naka-engrave ang pangalan nila sa dalawang metal na magkadugtong. Sa isang metal ay nakaukit ang pangalan niya. Sa isang metal ay nakaukit naman ang pangalan ni Arman. Arman, hindi magawang ituloy ni Emily ang sasabihin. May soft spot din si Arman sa kabila ng pagiging top ng karakter nito. Hindi ito alam ng iba at tanging si Emily lamang ang nakakaalam ng soft side ni Arman. There's this thin imaginary line between them, in between special friends and lovers. They need not express it in words, but they understand each other's feeling. Ayaw niyang masaktan ng lalaki. Hindi niya ito pinaasa minsan man. Nagkataon lang na gusto rin niya ito. Nagkataon lang na kailangan niyang mamili at mas pinili niyang gustuhin si Joaquin. Hanggang sa kapwa na nila matagpuan ng mga sariling magkalapat ang labi. Kapwa nila tinutugon ng damdaming matagal nang nakatago. Natukso lamang si Emily na tugunin ang mga halik ni Arman dahil baka yun na ang huli nilang pagkikita. Ikakasal na siya sa susunod na mga araw. Yun sana ang gusto niyang sabihin kay Arman pagkaraan ng drag race pero ayaw niyang ispoil ang masayang gabi nito. Ayaw niyang sabihin na huli na ito sa mga lihim nilang pagtatagpo. After all, huli na naman talaga. Flash report, isang kotse sumalpok sa likuran ng 10-wheeler. Ayon sa truck driver na nakasaksi, mabilis ang takbo ng kotse. Nag-overtake ito sa kanan at nang makakita ng clearance ay biglang humarurot. Hindi nakita ng driver ng kotse ang isang 10-wheeler truck sa harapan. Malakas ang impact ng pagkakasalpok ng kotse sa likuran ng truck na ang laman ay malalaking steel bars. Sa investigasyon, nakitang nakatusok ang mga bakal sa harapan ng napiping kotse. Sa klase ng aksidente, mas malamang napatay ang mga nakalulan dito. Magandang babae si Emily Sandejas. Maputi, balingkinitan at mataas ang pangkaraniwang babaeng Pilipina. Ang kanyang height. Mahaba ang kanyang buhok na may pagkakulot ng dulo. Bilugan ang kanyang mga matang kulay light brown. Mistisahin ang beauty na madalas pagkamalnan na may lahing Mexican, Puerto Rican kahit parehas na Filipino ang magulang. Fashionable kung magdamit si Emily at kahit nagpapakita ng konting balat ay nananatili pa rin siyang konserbatibo. Bunso siya sa dalawang magkapatid. Ang ate Nadia niya ay naninirahan sa Maynila kasama ang dalawang anak at asawa nitong Australian businessman na nakabase na sa Pilipinas. Tubong dumagete ang pamilya Sandejas. May kaya ang pamilyang pinagmulan nila. Fine arts major in advertising ang kurso niya. Nang makatapos ng kolehiyo si Emily, right after graduation ay nagtrabaho siya sa Prime Ad Agency, isang local ad agency sa Cebu para ang clients ay malalaking international companies. After 1 year ay napromote siya sa bagong bukas na branch sa Maynila. She was only 21 at that time. Tumira siya sa isang kondo na pagmamayari ng kumpanya with Mimi, her senior co-director. 7 years has passed and at the age of 28 ay still single pa rin si Emily. She had frequent dates pero dahil sa priority niya ang karera.
Masyado siyang nalibang at napabayaan ang kanyang personal life until nakilala niya ang bago nilang graphic artist na si Arman. Young, Hank, free spirit, car racer at isang bachelor. Malakas ang personalidad ng lalaki at hindi niya itatatawa sa sariling attracted agad siya dito. They go on dates but never na nag-uusap sila ng relasyon. Natiyak niyang hindi si Arman ang lalaking magseseryoso sa relasyon. Isang Christmas season nang imbitahan si Emily ng kapatid na bumisita sa bahay nito para doon magpasko. Nag-file ng vacation leave si Nadia sa ospital na pinagtatrabahuhan. Resident doctor ito sa isang pribadong ospital sa Quezon City. Siniguro ng kapatid ni Emily na ibibigay ang panahon nito sa kanya sa buong season na iyon. Isinama ni Emily sa Christmas party ng college friend si Nadia. Ginanap ito sa isang post-subdivision sa Quezon City sa bahay ng isang Joaquin Arcilas, isa ring doktor at close friend ng kapatid. Panay ang build-up ni Nadia kay Joaquin habang nasa loob sila ng kotse. Nasisense na ni Emily ang pagtutunguhan ng kanyang acquaintance sa close friend ng kapatid. Ito ang first meeting nila ni Joaquin at ang first meeting ay nasundan pa ng maraming meetings. Hanggang sa ilang buwan lamang ay nagkaroon na ng relasyon ng dalawa at nagpagkasunduan na lang magplano ng kasal. Recently lang niya ito naging nobyo formally. Ipinalam niya kay Nadia na engaged na siya kay Joaquin. Pagkaraang ligawan siya nito ng mahigit 3 buwan ay nagpasya na siyang tugunin ang pag-ibig nito. Palatanda ng singsing na suot niya na bigay sa kanya ng binata. Sa wakas, natutuwa si Nadia sa ibinalita nito. Last week pa, ayaw lang sabihin ni Joaquin sa'yo dahil gusto niya na ako ang magsabi. Kwento pa niya sa kapatid. Ang arte talaga ng lalaking iyon. Reaksyon naman ni Nadia. Ipinakita niya sa kapatid ang singsing na ibinigay sa kanya ni Joaquin habang nagdi-dinner date sila. Sweet si Joaquin at very gentleman. Pinaghandaan nito ang date nila. May flowers pang kasama at isang sweet music na inihandog nito sa kanya habang nagpo-propose. Mabuti naman at si Joaquin ang pinili mo kaysa kay. Kilala ng kanyang kapatid si Arman at alam nito that they go out paminsan-minsan. Pero boto si Nadia kay Joaquin dahil matagal na itong kilala ng kapatid. Matagal nang magkasama sa trabaho ang dalawa. At totoo ang malaking factor ang kapatid kung bakit si Joaquin ang pinili niya kaysa kay Arman. Seriously speaking, okay lang naman sa akin kung sino ang gusto mo sa dalawa. Ang importante ay piliin mo ang mas gusto mo. Wika pa rin ni Nadia. Yun nga ang problema ko sis, pareho ko silang gusto. Deklarasyon ni Emily. Natawa si Nadia sa itinunggo niya. Sa bagay iba ang gusto kaysa mahal. I will say na mas piliin mo kung sino ang mas mahal mo sa dalawa. Natigilan siya sa huling sinabi ng kapatid. Piliin niya kung sino ang mas mahal niya. Paano kung pareho ko silang mahal? Pwede ba yun? Hindi totoong pwedeng magmahal ng 2 tao sa loob ng isang puso. Totoo. Gusto niyang sabihin sa kapatid ang totoo. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili sa nangyayari sa kanya. Sa kasalukuyan ang ganoong klase ng pakiramdam. Nakita niya sa mukha ng kapatid na hindi ito naniniwala at inaakalang nagbibiro lang siya. Pinili na lamang niya na kimkimin ang sariling saloobin. Totoo rin mas komplikado kung ang puso niya ang susundo niya kaysa utak. Pakiramdam niya ay pareho niyang gusto. Hindi, mali pa lang ang state. Hanggang sa maganap ang malagim na aksidente. Dumating ang mga rescuers. Mabilis mang nakapag-report ng tungkol sa naganap na aksidente, kaya't hindi tumagal ang 30 minuto at dumating na ang rescue team para sumaklolo sa kanila. May ambulansya na nakaparada sa gilid ng highway. Kinukuha ang dugo ang katawan ni na Emily at Arman. Nakamulat pa ang mga mata ni Emily, ni hindi kumukurap. May diwa pa siya. Nakita pa ni Emily ang sarili at si Arman na duguan. Mabigat na mabigat ang kanyang ulo. Manhid ang buong pakiramdam niya at hindi niya magawang iangat ang sarili para makahingi ng saklolo. Napupugtuan na siya ng hininga. Dama din niya ay may kung anong matalim na bagay na humihiwa sa kanyang dibdib na nagpapalabas ng lahat ng hangin sa kanyang puso. Hindi na siya makahinga. Hindi na niya may galaw ang maski anong bagay. Maski pilik mata, sumunod ay madilim na sandali. Sa emergency room nilagyan ng mga aparato ang katawan ni Emily. Mahinang-mahina ang pulso niya at ang blood pressure. Mababa ang lahat ng vital signs niya. Tumutugon ang mata niya sa tuwing iilawan ito. Ibig sabihin ay nagre-respond pa siya kahit unconscious. Nagkaroon ng seizure ang buong katawan ni Emily. Bumaba na ng bumaba ang vital signs niya hanggang sa nag-flatline ang monitor. Nagkagulo ang mga doktor at nurse attendants. Pilit nire-revive si Emily. Isinugod si na Emily at Arman sa hospital na pinagtatrabuhan ni na Joaquin at Nadia. Hindi kasi kaya ang kaso nila ng unang ospital na pinagdalhan sa kanila.
Si Nadia ang nasa ospital nang mangyari ang aksidente. Hindi makapaniwala ang kapatid sa nangyari sa kanya, lalo't ang kasama pa niya ay si Arman. Sa emergency room sila pilit na ni-revive ng mga doktor. Kasalukuyang naka-duty si Nadia, kaya't personal nitong inasikaso at monitor ang kapatid. Mas stable na ang kalagayan ni Emily, pero si Arman, mas delikado ang lagay niya. Sabi ni Nadia kay Joaquin dahil kadarating lang ng lalaki sa ospital. Nagtama ang paningin ng dalawa. Kahit hindi sila mag-usap, kapwa nila nauunawaan kung ano ang nangyayari. I'm sorry, nagawang sabihin ni Nadia. Halatang nasaktan si Joaquin sa kanyang nalaman. Batid niya na karibal niya sa puso ni Emily si Arman. Nalaman niya ang dalawa ang magkasama. Wala siyang kamalay-malay nang sinasabing kaibigan na sasamahan ni Emily ay si Arman. Pinigilan ni Joaquin ang sariling emosyon. Inisip niya ang tungkulin bilang isang doktor kahit nasasaktan siya sa tagpong dinatnan niya. Magkasama sa isang aksidente ang kanyang babaeng pakakasalan at ang lalaking naging karibal niya sa puso nito. Sa isang silid na natauhan si Emily, maraming aparato na nakakabit sa katawan niya. Wala siyang bantay. Iginala niya ang paningin sa buong paligid. May bulaklak pang nakapatong sa mesa, galing kay Joaquin. Nagtaka siya kung ano ang ginagawa niya doon. Saglit lang ay naalala niya ang aksidente. Nag-flashback sa kanya ang huling pangyayari. Magkasama sila ni Arman sa sasakyan nang mabangga sila ng isang malaking truck. Tumalsik ang kotse ni Arman. Nagpabali-baligtad. Nakita pa niya ang sarili at si Arman na duguan at nag-aagaw buhay sila. Mabigat na mabigat ang kanyang ulo noon. Manhid ang buong pakiramdam niya at hindi niya magawang iangat ang sarili para makahingi ng saklolo. Napupugtuan na siya ng hinanga. Pakiramdam niya ay may kung anong matalim na bagay na humihiwa sa dibdib na nagpapalabas ang lahat ng hangin sa kanyang puso. Hindi na siya makahinga. Hindi na niya magalaw maski ang anong bagay. Maski pilik mata. Sumunod ay madilim na sandali. Iyon ang pinakahuli niyang natatandaan. Iyon ay gumising siya sa loob ng pribadong silid na iyon. Naalala niya si Arman. Naalala niya ang huling mga sandaling nakita niya ito. Duguan. Walang malay tao. Umangon siya. Kinapa niya ang dibdib. Wala na siyang sakit na nararamdaman. Wala na ang matulis na bagay na tila humihiwa sa kanyang dibdib at nag-uubos ng hangin sa loob niyon. Parang walang nangyari sa kanya. Maayos na ang kanyang pakiramdam. Nagawa na niyang bumaba sa kama at maglakad-lakad. Lumabas siya ng silid. Nakita niya ang isang nurse na dapat sana'y makakasalubong niya. Lumiko ito sa isang pasilyo. Laking pasasalamat niya dahil kung nakikita siya nito'y malamang napabalikin siya sa kanyang silid. Hindi niya magagawang alamin ang kalagayan ni Arman. Natigilan siya ng mapadaan sa ICU. Nakita niya doon ang kapatid na si Nadia. Naroon din si Joaquin. May ilan pang mga doktor at nurse na nagkakagulo sa isang pasyente. May isang nagpapump sa dibdib nito. Nakita niya na ang pasyente ay walang iba kundi si Arman. Pumasok siya sa loob ng silid. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Nadia pero walang sinasabing anuman. Kinausap niya ito. What happened to him? He's dead. Narinig niyang sinabi ni Nadia sa isang nurse. Hindi siya pinansin ni Nadia. Lumabas na ito ng ICU. Batid niyang nagagalit sa kanya si Nadia. Aminado naman siya na kasalanan niya ang lahat ng nangyari. Nagsunuran ng ilang nurse at doktor. Naiwanan si Joaquin. Nakatitig sa katawan ni Arman na wala ng buhay. Joaquin, tawag niya sa pangalan ng lalaki. Narinig niya ang buntong hinaya ni Joaquin. Wala itong sinasabing anuman sa kanya. Nahalata niyang ayaw niya siyang kausapin ni Joaquin. Nahalata niya sa mukha nito ang kakaibang lungkot at sakit. I'm sorry. I'm really sorry, Joaquin. Gusto niyang hawakan ang braso at kamay ng lalaki. Pero nawalan siya ng lakas ng loob. Baka tabigin lang nito. Hindi na niya nagawang hawakan ang binata. Humihingi siya ng dispensa kay Joaquin dahil batid niyang nasakitan niya ito. Masakit ang natuklasan nito na magkasama sila ni Arman sa aksidenteng iyon. Pero ano pa ba ang magagawa ng sorry niya? The damage has been done. Binawian na rin ng buhay si Arman. May babalik pa ba niyang dapat sa dati? Walang imik na lumas ng silid si Joaquin. Batid niyang mahabang panahon bago maghilom ang sugat na nilikha niya sa puso nito. Kung paanong mahabang panahon din ang paghihilom ng sugat sa kanyang puso na nilikha ng kamatayan ni Arman. Nakatitig siya sa mukha ni Arman na noon ay wala ng buhay. Bakas pa rin ang kagwapuhan ng lalaki. Malamig na ang katawan nito. Malayo sa init na ipinagkakaloob sa kanya noong huling gabing magkasama sila. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang lahat. Napakabilis ng pangyayari. Iglap na binawi ng buhay ng lalaking nakasalo niya sa pagtataksil.
Iglap at natuklasan ni Joaquin ang kanyang kataksilan. Ang kataksilan nila ni Arman. Umagos ang luha niya sa pisngi. I'm sorry, bulong niya sa lalaki. Sinisisi ni Emily ang sarili sa mga nangyari. Kung hindi sana naging mapangasang puso niya, buhay pa sana si Arman. Kung hindi sana niniyaya ang binata na pumunta kung saang lugar na pinagdalhan sa kanya ito, hindi sana nangyari ang aksidente. Ngayon hindi lamang ang puso niyang nawaksak, kundi pati na rin ang lalaking tapat na nagmahal sa kanya. Wala na nga si Arman, mawawala pa rin si Joaquin sa kanya ng tuluyan. Pinuntahan ni Emily ang kapatid sa bahay nito. Dinat na niya itong nag-iisa, nag-aasikaso ng pagluluto sa kusina. Nakasuot ito ng apron. Nasa ibang bahagi ng bahay ang mga anak nito kasama ang maid. Ate, tawag niya kay Nadia. Nasa likuran siya ng kapatid. Hindi ito lumingin sa kanya kahit batid niyang narinig siya nito. Nangagalit ka ba sa akin, ate? Wala pa rin tugon na nagmumula kay Nadia. Animoy hindi siya nag-i-exist para sa kapatid at nasasaktan siyang makita ito sa ganoong ayos, depressed at malungkot. Sana mapatawad mo ako. Hindi ko gustong saktan si Joaquin. Hindi ko gustong lokohin siya. Nilapitan niya ito. Diretso lang ang kapatid sa paghihiwa ng gulay. Ate please, umagos ang luha sa pisngi ng kapatid. Tila wala itong naririnig. Huminto isa ginagawa. Tumitig sa kawalan. Emily, bulong ni Nadia sa pangalan niya. Bulong na hindi alam kung saan ang direksyon. Hindi sa kanya. Sorry ate, sabi niya kay Nadia. Nagpahid ng luha ang kapatid. Emily, hindi mo sana ito ginawa. Hindi mo sana sinaktan pati ang sarili mo. Halos pabulong na wika nito. Bulong, pero narinig niya. Nauunawaan niya si Nadia. Batid pala nitong maging siya'y nasasaktan din sa mga nangyayari. Muli umagos ang luha nito. Gawang hindi na mapigilan. Napahagulhol ito ng malakas. Binitiwan ito ang ginagawa. Naglakad ito palabas ng kusina. Naiwanan siya. Hindi pa rin sila nagkakaintindihan. Hindi pa rin ito handang kausapin siya. Nagpasya si Emily na umuwi na muna ng probinsya, sa kanilang hometown, sa kanilang ancestral home. Hindi na rin siya nagpaalam kay Nadia na babalik muna siya sa Dumaguete. Wala siyang pinagpaalaman maski na sino. Pansamantala gusto niyang makalimot. Gusto niyang takasan ng isang bangungot na dinanas ng puso niya. Hinintay lang niya na kunin ng panganay na kapatid ni Arman ang bangkay nito bago siya tuluyang lumabas ng ospital. Hindi na niya gawang magpakilala dahil sa pangamba na makita ang lahat ng galit at pagdaramdam nito dahil naulila sa kapatid. Nakita naman niya na kausap ito ni Nadia. Tulad ng dati, inaabogado siya ng kapatid sa mga taong nasaktan niya. Narinig niyang iuuwi si Arman para ilibing sa hometown ng mga ito sa Pangasinan. Mag-isa siyang nakaupo noon sa upuang nasa labi ng ospital. Idinaan pa sa harapan niya ang bangkay ni Arman. Kagat-labing tinanggap niya ang kinahinatnan ng kanilang pag-iibigan ng lalaki. Isa itong trahedya. Tinatnan niya si Manang Aning, ang katiwala ng kanilang ancestral house, sina Mama at Dad. Natigilan siya. Hindi niya umawari. Kung bakit nagawa niyang itanong at hanapin ang ama't ina kay Manang Aning, nagbalik sa isip niyang patay na nga pala ang mga ito. Oo, maaaring buhay pa ang mga ito sa isip niya, pero totoong patay na ang ama't ina. Ulila na silang magkapatid. Naguguluhan siya. Nalilito. Halo-halo. Sumasakit ang ulo niya. Iniisip niyang baka naapektuhan ang kanyang memorya dulot ng aksidente. Selective memory loss. Baka mayroon siya noon. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ang tagal ko nang nag-iisa dito. Hindi man lang kayo nakaalalang tumawag ng ate mo. Kumusta ka naman ang aning? Lagi namang malungkot ang buhay dito. Pero nasanay na ako. Malungkot ang tugon sa kanya ng matandang babae. Laging malungkot ang buhay nito. Bagay na kinasanayan na raw ni Manang Aning. Totoo iyon. Mag-isa kasi itong namumuhay dahil iniwan ito ng kaisa-isang anak na nagpuntang Maynila para doon magtrabaho. Hindi man lang ito naaalala ng anak na bisitahin o padalhan man lang ng pera. Kung hindi pa sila nagpapadala ng pera dito ng kanyang ate Nadia, ay tiyak na mas kaawa-awa ang kalagayan ng matandang babae. Magbabakasyon muna dito ako, Manang Aning. May makakasama ka dito pansamantala habang nagpapagaling lang ako. Nagpapagaling ng sugat sa puso. Wala nang sinabi nga naman sa kanya ang babae na hindi ito nagtanong kung bakit, kung ano ang pagagalingin niya. Pinakinggan niya ang mga sinabi niya. Hindi siya nagtaka. Likas naman dito ang pagiging tahimik. Hindi na rin niya sinabi ang dahilan ng biglang pag-uwi ng probinsya. Agad siyang pumasok sa loob ng kanyang silid para magpahinga.
Malinis, well-maintained. Hindi pa rin nagbabago si Manang Aning sa loob-loob niya. Malinis pa rin ito sa bahay. Wala pa rin ipinagbago ang itsura ng kanyang silid. Ang arrangement ng kanyang libro ng college, ang closet na punong-puno ng damit, ang mga sapatos at bag na koleksyon niya. Iyon pa rin ang pundan ng kanyang unan. Naroon pa rin ang stuffed toy na inigalo sa kanya ng ama na may kasiyam niyang kaarawan. Pagkaraan ng kaarawan niya ay namatay ito dahil sa atake sa puso. Iyon ang kaarawang hindi niya makakalimutan. Tila nag-flashback sa kanya ang mga nangyari sa kanya noong bata pa. Iglat pa at naalala niyang maraming tagpo at pangyayari sa buhay niya. Parang eksena sa pelikula. Nasa gitna siya at sa paligid niya iba't ibang mga pangyayari at yugto ng buhay niya. Pinalilibutan siya ng sari-saring alaala ng kanyang nakaraan, ang kanyang kabataan, ang kanyang unang pag-ibig na si Alfred, ang kanyang debut party na ang tiyuhin na ang kanyang lastan, sa halip na ang ama. Maraming mga ala-alang iniwan sa bahay na iyon at ngayon ay kanyang binabalikan. Napasulyap siya sa wrapper ng chocolate. Naalala niyang pasalubong iyon sa kanya ng ama, minsang nag-out of the country ito. Itinago niya bilang ala-ala sa ama. Ganon ka-attach sa mga bagay na material si Emily. Naniniwala siyang lahat ng bagay sa kanyang paligid ay may kaugnayan at kinalaman sa kanyang sarili, sa kanyang nakaraan at sa kanyang patutunguhan. Bigla niyang naalala na hindi pa siya kumakain ng hapunan. Tiyak ni Emily na masarap pa rin magluto si Manang Aning, pero alam niyang kahit ihanda pa ni Manang Aning ang paborito niyang pagkain, hindi pa rin siya gaanong makakakain. Hindi siya nagugutom. Ewan kung bakit hindi siya nakakaramdam ng gutom. Hindi niya maramdamang may pangangailangan siyang kumain dulot ng matinding depresyon na nararamdaman. Kabisado na niyang pagkain na ihahanda sa kanya ni Manang Aning. Adobong manok sa gata na maraming sahog na hilaw na papaya, pesang dalag at pritong dalagang bukid. Iyon ang mga pagkain na namimiss niya mula nang tumira ng Maynila. Hindi na niya namalayan ng sumunod na oras. Hindi na nga niya matandaan kung nakakain pa siya o hindi na. Basta nakatulog na siya sa malambot na higaan. Mahimbing ang kanyang pagtulog nung una hanggang sa unti-unting gumigit daw sa mukha niyang matinding pagkabalisa. Umuungol na siya. Napagpapabaling-baling ang ulo. May kung ano siyang nakikita sa kanyang panaginip na nagpapagulo ng kanyang pagtulog. Napanaginipan ni Emily si Arman. Arman, ungol niya. Nitong mga huling araw ay madalas niyang napapanaginipan ng lalaki. Parang hindi siya hinihiwala na ito maging sa kanyang pagtulog. Parang laging kasama niya ito kahit saan siya magpunta. Madalas na nagbabalik sa kanyang isip ang huling tagpo na magkasama sila at ang nangyaring aksidente. Nagmulat ang mata si Emily. Bumaling siya ng higa. Natigilan siya dahil naroon si Arman at katabi siya. Suot nito ang damit kung saan sila huling magkasama. Pero walang dugo. Natiyak niyang nananaginip siya. Binabangungot. Napatili siya ng malakas. Pakiwari na hinuhugot ang kamalayan niya patungo sa ilalim na hukay. Sa mas malalim na hukay. Pero hindi siya tumigil sa pagtili. Maski alam niyang matutulog lang siya. Walang patid ang ginawa niyang pagtili hanggang sa nagising si Emily mula sa isang malalim na bangungot. Tila minumulto siya. Kanina pa nakatayo sa bus stop si Emily. Pagkaraan ng 7 taong pamamalagi sa Maynila, noon lang niya nagawang umuwi ng probinsya kaya't bago sa kanyang paningin ng tanawin. Papunta siya sa dati niyang paaralan. Plano niyang dalawin ang dating mga guro at ilang kaibigan na balita niya ay doon nagtatrabaho. Hindi rin niya alam kung bakit at paano siya nakapunta doon. Tila may nagsabi sa kanya na doon siya sumakay. Pakiwari ni may magaganap na kung ano sa buhay niya habang nakatayo siya ng bus stop na iyon habang matagal naghihintay. Huminto ang isang bus, sumakay siya, nanibago siya. Malaki ang kaibahan nito sa dating mga bus na nasasakyan niya. 7 taon na ang nakalilipas. Air-conditioned, malinis ang loob, hindi siksikan. Parang ilan lang ang nakasakay, ni walang nakatayo. Malaki at maluwang. Pakiramdam niya ay lulan siya ng bus na malayong-malayo ang biyahe at dadalhin siya kung saan. Natigilan siya. Isang lalaki ang nakatawag ng pansin sa kanya na nakaupo sa bandang harapan ng bus. Tinitigan niya ito. Hindi siya maaaring magkamali. Si Arman ang lalaki. Arman. Hindi siya maaaring magkamali na si Arman ang lalaki. Ang suot na damit nito, ang buhok, ang pangangatawan, tiyak niyang si Arman ito at hindi siya namamalit mata lang. Huminto ang bus at bumaba si Arman. Gusto rin niyang bumaba ng bus na iyon pero automatikong sumara ang pinto niyon at umandar na. Hindi pa man lang siya nakakahumay muling umandar ito, makaraang magbaba ito at magsakay ng mga pasahero.
Isang pamilyang kasasakay lang. Pakiwari niya ay nawalan siya ng lakas. Nanghina siya, nanginig ang tuhod niya. Gusto niyang tumayo at bumaba na, pero hindi niya nagawa. May kung anong puwersang pumipigil sa kanya para hindi maikilos ang mga paa. Nagpilit siyang hamigin ng sarili. Naisip niyang baka natitense lang siya kaya hindi may galaw ang mga paa. Saglit pa'y nakatayo na siya. Nakagalaw. Nakatakbo patungo sa bandang likuran ng bus upang makita ulit si Arman. Gusto niyang makatiyak kung totoong si Arman ang nakita niyang bumababa ng bus o isang multo lamang ito. Hindi naglalaho si Arman. Kahit nakasaybe na ito at malayo na sa kanyang paningin, hindi siya maaaring magkamali na si Arman ang nakita niya. Para, sigaw niya. Bigla naman ang hinto ng bus at automatikong bumukas ang pintuan. Nagmamadali siyang bumaba at nagtatakbo patungo sa direksyon kung saan niya nakitang nakatayo si Arman. Gusto niyang tiyakin kung si Arman nga ang nakita niya o pinagmumultuhan lang siya nito. Mabilis ang bawat hakbang ng mga paa ni Emily. Pakaramdam niya hindi siya humihinga sa paglalakad. Kailangan niyang mabalikan agad si Arman kung ito ang nakita niya. Pero wala na si Arman. Nagpalinga-linga siya. Matagal na naghintay. Ilang minuto ang lumipas. Ilang oras. Matagal na siyang nakatayo. Matagal siyang naghintay. Nagdilim na ang buong paligid na kani-kanina lang ay maliwanag pa. Pero wala. Wala siyang nakitang Arman. Inisip niyang namamalikmata lang siya. Kung hindi iisa lang ang ibig sabihin, pinagmumultuhan siya ni Arman. Wala nang dumaan na bus kaya't naglakad siya pabalik sa lugar na pinanggalingan niya. Napakadilim ng paligid. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang nagdilim ang nilalakarang kalsada ng ganoon kadilim. Walang poste kaya't walang ilaw. Walang dumara ang sasakyan kaya walang nagbibigay ng liwanag. Hindi niya alam kung bakit sa kabila ng madilim na kalsadang nilalakaran niya ay manilaw niyang nakikita ang buong paligid. Hindi rin siya napapanglaw. Natigilan siya nang makita ang isang kotseng nakabaliktad dahil sumalpok sa isang malaking puno. May laman itong isang pamilya. Bigla sumagi sa isip niya ang pamilyang sumakay sa bus na sinasakyan niya kanina. Hindi siya maaaring magkamali na nakita niya ang mga ito na sumakay kanina sa bus. Nagtaka siya kung paanong nasa loob ang mga ito nang naaksidenteng kotse at patay ang lahat. Umuwi na ng bahay si Emily. Hindi na niya itinuloy ang pagdalaw sa dating mga guro, kaklase at kaibigan. Naudlot iyon dahil sa pangitain o guni-guning nangyari sa kanya sa bus stop hanggang sa nakita niya ang kotseng na aksidente. Hindi na niya alam ang sumunod na nangyari. Hindi niya namalayang nakauwi siya ng bahay. Parang ang bilis-bilis niyang makauwi para lang siyang lumipad. Parang magic na naglaho at lumitaw na kusa dahil naroon na siya sa harapan ng bahay nila. Nag-doorbell si Emily. Si Manang Aning ang nagbukas ng pinto. Hindi pa man sila nakakapasok sa loob ng bahay ay kaagad na niyang tinanong ito. Manang Aning, naniniwala ka ba sa multo? Blanco ang mukha ni Manang Aning. Multo? Noon niya ay pinagtapat ang dahilan ng pagbabalik niya ng probinsya. Nalaman na nito ang tungkol kay Arman ang naging kamatayan nito. Hindi kilala ni Manang Aning ang taong kinukwento niya kahit halata sa mukha na hindi ito apektado. Pinagbumultuhan ba niya ako, Manang Aning? Hindi multo ang nakita mo. Matipid walang gatol na tugon ito sa kanya at tinalikuran siya. Ibig niyong sabihin, buhay pa si Arman? Hindi, dahil nakikita at nakakausap ay buhay pa. Hindi siya nakahuma sa sagot ni Manang Aning. Wala siyang nasabing anuman. Masyado siyang nahiwagaan sa babae. Tinalikuyan na siya nito. Maging kay Manang Aning ay naninibago siya sa ikinikilos. Parang mas gusto nitong mapag-isa. Ang palaging manahimik kaysa magkausap sila. Kausapin dili siya ng matanda. Kapag nagsalita naman ay hindi niya lubos na maunawa ng sinasabi. Masyadong palaisipan sa kanyang lahat. Maging si Manang Aning. Nagpakawala si Emily ng isang buntong hininga. Sino ba naman ang maniniwala sa multo? Sa edad niyang iyon ay hindi rin siya naniniwala sa mga multo at kung ano-ano pang kababalaghan. Nagkataon lang na napanaginipan niya si Arman na katabi niyang natutulog sa kama at kanina may para siyang namamalikmata nang makita ito sa loob ng bus. Nagpasya siyang tawagan si Nadja para may mapagsabihan ng mga niloloob pero lagi itong naka-voicemail box. Inisip niyang ayaw pa marahil makipag-usap ng kapatid kaya nagliblang siya ng message. Ate, huwag kang mag-alala. Maayos ang kalagayan ko dito. Ate, kumusta na si Joaquin? Pakisabi sa kanya na babalik ako. Magkikita pa kami muli. Ate, si Arman. Pinagmumultuhan ata ako ni Arman. Hindi ko alam kung bakit palagi ko siyang nakikita sa panaginip.
Parang lagi ko siyang nakikita sa bawat lugar na pinupuntahan ko. Parang hindi pa siya ganap na tahimik. Kahit hindi sila nagkausap na magkapatid bago siya umuwi ng probinsya, alam niyang hindi siya matitiis ni Nadia at hindi siya nakatitiyak ay kung mapapatawad pa siya ni Joaquin. Hindi pa niya kabisado ang ugali ng lalaki. Hindi pa niya alam kung matatanggap siyang muli nito makaraang matuklasan ng kanyang naging pagtataksil. Malalim na ang gabi nang magpasya siyang lumabas ng silid. Ilang araw na siyang nakakabalik ng probinsya pero hindi pa rin siya nagugutom. Nagpunta siya sa kusina. Nagtaka siya kung bakit napakaayos nito. Walang mga dilata sa cupboard. Lahat ng mga kaserola at kawali ay nakatago. Parang hindi na ginagamit. Parang wala ng taong namamahay doon. Pinuntahan niya ang silid ni Nadia. Ganon pa rin ang ayos. Tulad ng kanyang silid. Malinis. Makintab pa rin ang sahig. Naroon pa ang mga kagamitang iniwanan ng kapatid. Sumunod niyang pinuntahan ang silid ng mga magulang. Naroon ang larawan ng ama't ina na nakasabit sa wall. Dad, Ma'am, tawag niya sa ama't ina. Maaga silang naulilang magkapatid hanggang sa oras na iyon ay nararamdaman pa rin niyang matinding lungkot. Marahil kung buhay ang mga magulang ay masaya pa silang magkakasama. Nagpakawala siya ng buntong ina. Ganon talaga ang buhay. Napakabilis at napakaikli. Pinakahuli niyang pinuntahan ng silid ni Manang Aning. Wala roon ang babae. Impis na impis rin. Ang gamit at damit nito at ang kama parang hindi na tinutulugan. Nagtaka siya. Saan natutulog si Manang Aning? Malalim na ang gabi. Mag-aaga itong matulog dahil maaga itong gumising. Imposibleng gising pa ito. Hinanap niya sa buong kabahayan si Manang Aning. Inalam niya kung saan ito natutulog. Pero wala ito sa ibang silid. Wala ito sa salas. Wala ito maski sa komedor. May narinig siyang umiiyak. Parang boses ni Manang Aning. Hinanap niya kung saan nagmumula ang boses. Nakita niya si Manang Aning na nasa banyo. Umiiyak nga ito. Nananaghoy. Manang, umangat ang mukha ng babae. Bakit kayo umiiyak? Ano ho ang nangyari? Tumayo si Manang Aning. Nagpahid ng luha. Galit ang mukha pero walang sinabing anuman. Manang Aning, muli niyang tawag dito. Ngunit animoy walang narinig ang babae. Hindi man lang siya nilingon. Dumiretso sa loob ng silid nito. Nagtataka siya sa inasal ng babae. Hindi niya kilalang ganun si Manang Aning. Parang laging malungkot na ito ngayon. Animoy laging galit at nag-iisa. Nahiga siya sa kama. Hindi siya mapalagay. May mga bumabagabag sa kanya. Mga takot na hindi niya maunawaan kung bakit namamahay sa dibdib. Matutulog na naman siya. Baka mapanaginipan na naman niya si Arman. Baka magising na naman siyang katabi niya ito sa pagtulog. At baka hindi na itong isang forma ng panaginip. Baka totoong nagmumulto na sa kanya. At si Manang Aning, ano raw ang nangyayari kay Manang Aning? Ayaw sana niyang matulog pero hinahatak ng antok ang buong diwa niya. Hanggang sa hindi na niya namalaya na nakatulog na siya. At sa kanyang pagtulog, muli nga niyang nakita sa bus si Arman. Naulit na naman ang eksena. Hinabol raw niya si Arman. Gusto niyang makatiyak kung buhay ito o pinapatay lamang siya sa takot ng kanyang mga pangitain. Inabutan niya ito. Taliwas sa unang nangyari na hindi na niya ito inabutan pa. Nagtama ang paningin nila ng lalaki. Natiyak niyang si Arman ang kaharap. Hindi isang guni-guti. Arman. Hinawakan niya si Arman pero lumagpas ang kamay niya sa katawan nito. Isa lang ang ibig sabihin ng lahat. Multo na si Arman. Unti-unting naglaho sa diwa niya si Arman. Nagmulat siya ng mga mata. Napanaginipan na naman niya ang lalaki. Bumalikwas ng bangon si Emily. Mataas na ang sikat ng araw. Pumapasok ng liwanag mula sa bintana ng kanyang silid. Parang napakabilis ng oras. Parang kani-kanina lang ang gabi at katutulog pa lamang niya. Ngayon matindi na ang sikat ng araw. Hinanap niya si Manang Aning na noon ay natanawan niyang may ginagawa sa garden. Hindi na niya inistorbo ang babae. Kaya naman niyang asikasuhin ng sarili. Nagpunta siya sa komedor. Natigilan siya nang may makita siyang mga sobre na nakapatong sa isang bahagi ng cabinet sa kusina. Imbitasyon. Sealed pa iyon. Siya na ang nagbukas. Binasa niya. Reunion ng batch section nila sa kolehiyo sa araw na iyon. Gaganapin sa RJ's bar. Alam niya kung saan iyon. Madalas nila yung puntahan ng mga kabarkada noong araw. Alas 7 ng gabi ang simula ng party. Ibinaba niya ang sobre. Hindi sinasadyang nakawit ng isang nakausling pako ang bracelet na suot niya. Naputol iyon. Bracelet iyon na inirigalo sa kanya ni Arman nang nasa Maynila pa sila noong nabubuhay pa ito. Bago maganap ang aksidente. Nahulog ito sa sahig. Dinampot niya sa sahigang naputol na bracelet. May naka-engrave na pangalan, Emily. Maingat niyang inilagay sa sobre ang bracelet para hindi mawala.
para alam niya kung saan niya kukunin sakaling ipapagawa na niya. Muli niyang ibinalik sa pinagkunan ng subway. Manang ani, kailang dumating ang imbitasyon ng mga kaibigan ko sa akin. Matagal na yan. Nagtaka siya. Matagal na. Gaano na katagal? Siguro ay pinadala in advance ang imbitasyon sa kanya. Swerte namang umuwi siya ng probinsya, kaya't umabot pa siya sa nasabing petsa. Salamat, Manang Aning. Mabuti at makakapunta ako. Nawala sa isip niya na 3 taon na ang nakalilipas ang magkaroon ng reunion, ang batch class 2000. Pero hindi siya nakadalo dahil nasa Maynila na siya. Ang huling pagpunta nilang magkakaibigan sa bar ay despedida party ni siya sa RJ's bar. May hindi nabasa si Emily na nakasulat sa sobre. Ang petsa ay taong 2005 at ang kasalukuyang ay 2008. Pakiramdam ni Emily parang napakabilis ng oras. Ilang sandali lang, halos wala pa siyang nagagawang maraming bahay sa bahay. Napansin niya sa wall clock na mag-aalas 7 na ng gabi. Nagmamadali na siyang magbihis. Isang simpleng black dress lang ang sinuot niya. Kasya pa sa kanya. Hindi pa lumang style kahit ginamit niya iyon sa debut party ng best friend niya nung college na si Jenny. Tinorneho niya ng lumang kwintas na regalo sa kanya ng namatay na ina. Muli niyang naalala si Jenny. Alam niyang nagkasakit ito ng malubha. Wala na lang siyang balita kung ano ang nangyari dito pagkaraang sagutin niya ang email nito. Sa pagdalo niya ng reunion, magkakaroon siya ng balita sa kaibigan. Bumaba siya ng hagdanan. Nasa sala si Manang Aning. Nagsusulsi. Nagpaalam pa siya dito. Aalis muna ako. May dala akong susi. Pagpapaalam niya. Kahit noon nakasayanayan yung may dala siyang susi, automatikong nasa bag niya iyon. Hindi kailanman. Marami ng tao nang dumating si Emily sa RJ's bar. Walang ipinagbagong nasabing bar sa kanyang paningin. Naroon pa rin ang mga paborito niyang nakadisplay ng mga paintings. Hindi pa rin nagbabago ang mesa at mga upuan. Ang stage na tinutugtugan ng mga banda at ang dance floor na pinagsasayawan nila noon. Parang wala rin ipinag-iba ang mga tugtugin na naririnig niya. Noong college siya, iyon ang paulit-ulit na tinutugtog ng DJ ng bar pag walang nakasalang na banda. Hanggang sa mga oras na yun pa rin ba narinig pa rin niya ang kantang Sex Bomb. Nagpunta siya malapit sa isang bartender. Nasulya pa niya ang bote ng tequila na may pangalan pa rin niya. Naalala niya iyon ang huling bote ng tequila na ininom ng magkakaibigan sa despedida party niya bago siya umalis patungo ng Manila. Naka-display pa rin iyon. Tumaan sa harapan niya si Jenny, ang pinaka-best friend niya nung college days. Jenny, nabigla siya. Nagtaka, hindi siya maaaring magkamali na si Jenny ang kanyang nakita. Hinabol niya ito. Jenny sandali, pero nawala sa karamihan ng mga tao si Jenny. Humalo ito sa mga lalaki at babaeng nasa dance floor. Parang iisa na ang mukha ng mga taong nakikita niya. Kaya't nahihirapan siyang i-figure at kung sino si Jenny. Hindi nilang kung ano ang mararamdaman. Matatakot ba siya o matutuwa? Magaling na si Jenny. Malakas na ito. Ang huling balita niya kay Jenny ay nagkaroon ng breast cancer. Latest stage na raw. Pero bakit parang walang nagbago sa itsura ng kaibigan? Maganda pa rin ito. Balingkinitan, sexy. Parang hindi dumana sa hirap ng pagkakaroon ng cancer. Kailan lang niya yun nalaman? Nag-email sa kanya ito. Nagpapaalam na sa kanya. Maraming habilin. Pinag-iingat siya. Iniyakan na niya ang kaibigan noon pa. Iniyakan niya ang hindi nila pagkikitang muli. Wala naman siyang nababalitaan na namatay na ito o kung ano man. Pero base sa sabi nito, alam niyang malapit na mamatay si Jenny. Malapit na malapit na. Muli niyang nakita si Jenny. Nasa isang sulok ng bar. Ang ipinagtataka niya ng lives. Parang walang sakit sa Jenny. Kung titinan sa itsura nito ay nakarecover na ito ng tuluyan. Magaling na ito. May hawak na bote ng beer sa kaliwang kamay. May sigarilyo naman sa kanang kamay. Panay ang indak habang pinagmamasdan ng mga nagsasayaw sa dance floor. Parang flashback ang eksena. May isang lalaki na lumapit kay Jenny. Niyayang sumayaw. Natatandaan niya na nangyari ng eksena iyon. Parang deja vu. Naalala niya nakipagsayaw si Jenny sa isang lalaki. Nagsimula sa isang slow dance. Pagkatapos ay naging sweet dance. Humantong pa sa paghahalikan ng dalawa. Nagpalakpakan ang mga tao. Hiyawan. Hindi niya makakalimutan ang eksena iyon dahil sa ginawa ng kaibigan. Natatandaan niyang pinagsabihan niya ito, pinagalitan, pero tawa lang ng tawa si Jenny. Masyado raw siyang conservative. Ngayon ay inulit na naman ng kaibigan ang ginawa nito. May 5 taon na ang nakalilipas. Natigilan siya. Hindi. 5 taon na ang nakalilipas. Sa pakiwari na nangyari ng lahat, naulit na lamang muli. Ang eksena, ang musika, ang mga ilaw, ang mga tao. Natigilan siya nang lapitan siya ng lalaking kanina ay kasayaw at kahalikan lang ni Jenny.
Excuse me, may I know your name? Tanong sa kanya ng lalaki. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Si Arman ang lalaki. Kaharap na niya ito. Nakangiti sa kanya. Nagsasalita ito. Nagtatanong. Pati boses ni Arman ay iyong-iyon din. Walang nabago. Walang naiba. Pati kilos. Pati mga gesture. Hindi siya makapaniwala talaga. Animoy multong sumulpot sa harapan niya ang lalaki. Pero may multo bang nagsasalita? Buhay na buhay si Arman sa kanyang paningin. Arman, kilala mo ako? Natigilan siya. Ang mga meeting iyon ni Arman. Ang tanong na iyon sa kanya, naalala niya. Iyon ang tanong sa kanya ni Arman nung una silang magkakilala. Sa opisina may 2 taon na ang nakalilipas. Tinawag niya ang pangalan nito gayong hindi pa sila formal na magkakilala. Alam niya ang pangalan nito dahil sinabi na sa kanya ng isang kasama sa opisina. Kilala mo ako? Muling tanong ni Arman sa kanya. Parang nag-overlap ang mga panahon, ang mga oras, ang mga tao, at ang mga lugar. Parang naghahalo-halo. Parang isang eksena sa MTV na patsi-patsi lang. Buhay ka. Mukha ba akong multo, sweetie? Buhay na buhay si Arman sa kanyang paningin. Hindi pa man lang siya nakakapag-react ay bigla na lang sumulpot si Jenny. Magkakilala na pala kayo. Siya ang best friend ko. Siya ang ikinukwento ko sa iyo na nagpunta ng Maynila after graduation namin sa college. Sabi pa ni Jenny kay Arman. Jenny, itatanong sana niya sa kaibigan kung paano nito nakilala si Boo. Arman pero nagsalita na ito. Emily ang pangalan niya. Sabi pa ni Jenny dito. Nakita niyang natigilan si Arman. Parang may naalala ito nang magtama ang mukha nila. Natatandaan ko na. Nakilala ko na siya. Matagal na ko na siyang kilala. Hindi ko lang matandaan kung saan. Tugon ni Arman. Really, magkakilala na pala kayo, ani Jenny. Kung sa bagay taga Maynila ka, pwede kayong magkakilala talaga. Sweetie, tanong sa kanya ni Arman. Sweetie, how sweet. Parinokso na Jenny. Gulong-gulo ang isipan ni Emily. Hindi na siya nananaginip. Hindi rin naman multo si Arman. Sweetie ba talagang tawag sa kanya? Litong-lito siya sa takbo ng mga pangyayari. Para siyang natas sa time warp. Parang konsepto ng Back to the Future na nag-travel sa past pagkatapos ay nagpunta ng future. Nakakalito. Magulo. Parang naulit ang lahat ng nangyari noon kung saan buhay pa si Arman. Pero ang nakapagtataka kung bakit sa lugar na yun sila nagkita ni Arman yung sa Maynila sila nagkakilala. Pakiwari ni Emily habang lumalalim ang gabi ay mas lalong nagiging maingay ang buong paligid. Mas malakas ang speaker at mas wild ang mga nagsasayaw sa dance floor. Naghihiyawan pa ang mga ito. Hiyaw na tila nagiging tili sa pandinig niya. Kasiya ang tila nagpapasaklolo na. Ang ilaw at mga lights na nagsasaliwan sa buong paligid ay nag-anyong apoy na nagliliyab sa kanyang paningin. Parang may dilubyo. Parang may nagaganap na malagim na trahedya. Tila masusunog ang RJ's bar sa diwa at isipan ni Emily. Natutuwa akong nagkita tayo dito, Emily. Boses ni Jenny ang muling bumalitis sa kanyang likuran. Iglap ay natauhan siya. Naglaho ang lahat ng pangantain. Naglaho ang kanyang halusinasyon. Nagbalik ang masayang lugar ng RJ's bar. Ang masayang musika. Ang ilaw. Ang mga kabataang nag-iindakan sa dance floor. Tinapunan niya ng tingin si Jenny. Inawanan siya nito kanina. Hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Ngunit bigla na namang sumulpot sa harapan niya. Bakit nag-iisa ka? Bakit hindi yata nag-i-enjoy sa lugar na ito? Hindi ko alam kung saan nagpunta si Arman. Sabi na lang niya sa kaibigan. But if I were you, I will enjoy the evening and make the most out of it. Hindi palaging ganito kaya ang paligid. Wala pa sa kanya ng kaibigan. Nasanay niya siya kay Jenny sa prinsipyo nito na kung mag-enjoy ito sa isang bagay, make the most out of it. Hindi pa rin nawawala ang siya sa mukha ng kaibigan. Party-goer pa rin ito. Sa isip-isip niya, tila hindi ito nag-mature. Hindi na outgrow ang hiling ng kabataan, ang pagsasayaw, ang gimmick. Hindi rin nawala ang bisyo sa katawan. May mga pagkakataang malungkot ang lugar na ito. May mga oras na nakakakilabot. Nakakatuwa ngayong gabi. Masaya ngayong gabi. Hindi maunawaan ni Emily ang ipinapahiwating ng kaibigan. Anong ibig mong sabihin, Jenny? Panay lang ang hititbuga ni Jenny ng sigarilyo. Panay ang tungga ng bote number. Hindi siya sinagot nito. Marami siyang tanong na hindi nasasagot mula nang dumating siya sa probinsya. Bakit nabuhay si Arman? Bakit naroon sila at magkakasama sa isang lugar? Ayaw na lamang niyang pag-ukulan niyo ng pansin dahil ayaw niyang ma-spoil ang gabi. Tama si Jenny. Masaya pa naman ang gabi. Jenny, hindi ba't bawal sa iyo yun? Bakit naman bawal? May sakit ka, Jenny. Sino nagsabi na may sakit ako? Sabi mo sa akin sa email, malala na ang sakit mo. Mabuti at gumaling ka na. Huwag mo nang hintayin magkasakit ka muli. Sinabi ko yun sa'yo.
Jenny, ano ka ba? Hindi ko yun makakalimutan dahil iniyakan kita ng matagal nung nasa Maynila. Buong akala ko hindi na tayo magkikita. Hinarap siya ni Jenny. Hindi mo makakalimutan. Pas kalimutan mo ng lahat ng iyon. Ibang mundo na ito. Mas masaya dito. Mas walang hirap. Mas nagagawa ko ang gusto ko. At higit sa lahat, nagkita tayong muli. Kaya let us celebrate, Emily. Hindi pangkaraniwan ang oras na ito para sa ating dalawa. Hindi nga pangkaraniwan. Hindi lamang para sa kanilang dalawa ni Jenny. Hindi rin pangkaraniwan ang nangyayari sa kanila ni Arman. Masyadong unusual ang mga nararanasan niya. Masyadong weird. Nahihiwagaan siya sa mga sequence ng pangyayari. Bawat sandali ay mga sorpresang dumarating sa kanya. Marami siyang natutuklasan ng mga bagay na hindi ka panipaniwala. Ngunit binabaliwala niya ang lahat. Binibigyan niya ng importansya ang pagkakataong makasama niyang muli si Jenny at maging si Arman. Gusto kong maging masaya dahil naman naging malungkot ang buhay ko sa napakahabang panahon. Hindi tulad mo na parang ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng swerte. Hindi totoo yun, Jenny. Mating lungkot din ang naramdaman ko nang mamatay ang daddy ko at ng sumunod na taon ay ang mami ko naman. Lumikap kami ni Ate Nadia na walang magulang. But you're still blessed compared to me, Emily. Malungkot ang naging buhay ko. Kaya kung may pagkakataon na ipagkakaloob sa akin na maging masaya, sasamantalahin ko ang maging masaya. Nagsasabi ng totoo ang kaibigan. Kung pangranga naman sa kanya, ay mas maswerte siyang hindi hamak sa kaibigan. Mga aga nga silang naulilang magkapatid, pero may naiwan namang malaking kabuhayan sa kanila. Nakapagtapos ng pagdodoktor ang Ate Nadia niya at nagkaroon ng magandang trabaho sa isang malaking ospital. Naging maayos ang buhay nila hanggang sa nakilala niya si Arman. Hanggang sa dumating sa buhay niya si Joaquin. Naunawaan niya ang naging kalagayan ni Jenny. Alam niya ang mga pinagdaanang paghihirap ng kaibigan. Nasa kolehiyo pa lang sila ay working student na ito dahil mula ito sa isang broken family. Pumatol si Jenny sa lalaking may asawa na sumusuporta sa pag-aaral nito kalaunan. Tinutulan niya ang ginawa ng kaibigan pero pilit itong nagpaunawa sa kanya. Ibinigay niya kay Jenny ang pangunawang hinihingi nito kahit nakarating na siya ng Maynila. Ilang taon nang lumipas ay nag-email sa kanya ito at sinabing may breast cancer ito. Matinding pagdurusa ang dinaranas nito dahil sa sakit. Tinulungan niya ang kaibigan sa pamamagitan ng pinansyal na tulong at dasal. Ngayong magaling na ito, muli itong humihingi ng pangunawa sa kanya. Ayoko lang na magkasakit ka ulit, Jenny. Sabi pa niya sa kaibigan. Umiling ito. Hindi na mangyayari yun. Nasa na nga pala sila. Akala ko reunion ito ng batch class natin, pero wala pa akong nakikitang kaklase natin. Wala pa sila. Darating kaya sila. Huwag mo silang hintayin. Darating sila sa nakatakdang oras ang pagdating nila. Huwag mo silang hintayin para hindi ka mainip. Makikita rin natin sila kung paano nagkita na tayong dalawa. Pinalikan siya ni Arman. Saan ka nang galing? Hindi siya tinugon ng lalaki. Paglingon niya ay wala na si Jenny sa tabi niya. Nakaalis na ito. Hindi niya namalayan na nakaalis na ito. Nagpunta na kung saan. Niyaya siya ni Arman na umalis sa lugar na yun. Saan tayo pupunta, Arman? Sa lugar na tayong dalawa lang makakapag-usap. Hindi pa ako nakakapagpaalam sa kanila. Kay Jenny, hindi ko pa nakikita at nakakausap ang mga dati kong kaklase. Baliwala kay Arman ang sinabi ko. Hawak pa rin nito ang kamay ko at gusto pa nitong umalis na kami sa pook na iyon. Total siya na sumama kay Arman sa hindi niya mawaring kadahilanan. May kung anong pumipigil sa kanya para tuklasin ang isang misteryo na nakakubli sa katotohanan. Hindi ako maaaring magpagabi. Hinihintay ako ni Manang Aning. Gabi, tanong sa kanya ni Arman. Hindi namalayan ni Emily ang unti-unting pagsikat ng araw at namalayan na lamang niya na maliwanag ng buong paligid at nasa isang magandang lagwar na sila ni Arman. Tila parke sa isang kabundukan. Pataganda mo ang kanilang dinaraanan. Maraming bulaklak sa buong paligid. Maraming ibon. Maraming puno. Sa mga paintings lang niya nakikita ang ganun kagandang lugar. Sa panaginip lang siya nakakakita ng ganun kagandang paraiso. Gising ba ako, Arman? Hindi ito isang panaginip lang, Emily. Hindi ko alam na may ganito kagandang lugar sa Pilipinas. Sabi pa niya dito. Hindi ko rin alam. Pinagtaka ni Emily ang sinabi ni Arman. Hindi mo alam. Ngumiti si Arman. Dinala lang ako ng mga pako na dalhin ka dito. Namasyal sila. Parang wala silang kapaguran sa pamamasyal. Ang masuyong haplos ng hangin sa kanila ay parang lagpasan lamang. Parang humahalo lang sa kanilang eksistensya. Malaking palaisipan kay Emily kung paano nangyayari ang lahat. Parang magic. Iglap lang at nangyayari ang lahat nang hindi niya inaasahan. Palaging may sorpresang pakiramdam ang idinudulot ng mga bawat pangyayari sa kanya ngayon.
Hindi lubos na maunawaan ni Emily ang mga nangyayari sa kanya sa probinsya. Mula nang dumating siya ng probinsya, ay kung ano na ang tila kababalagang nakikita niya. Hindi niya alam kung may sakit siya o halusinasyon lang ang lahat. Inakala rin niyang aparisyon lang ni Arman, pero hindi ito naglalaho gaya ng dapat asahan. Totoo na si Arman, at kung hindi siya nananaginip lang, isa lang ang ibig sabihin. Buhay si Arman, nawala na ang anumang takot sa kanyang dibdib. Kung ano man ang totoo sa mga nangyayari sa kanya, ay hindi niya alam. Parang binibigyan sila ni Arman ng pagkakataon. Isang pagkakataon. Magkasama pa rin sila ni Arman. Hindi ito umaalis sa tabi niya. Naiinip na siya. Gusto na niyang umalis sa lugar na noon lang niya napuntahan. Saan mo gustong pumunta? Hindi ko alam. Basta ayoko na dito. Ayoko na sa tahimik na lugar. Nakakabingi ang katahimikan dito. Si Jenny, nasaan na kaya siya? Puntahan natin siya. Hindi na kami nakapag-usap pagkatapos ng party. Hindi ko na rin alam kung saan siya nagpunta. Pero tiyak kung wala siya sa lugar na pinanggalingan natin. Nakangiting tugon ni Arman sa kanya. Gusto mo ba si Jenny? Hindi. Nararamdaman ko na ikaw ang gusto ko. Pero bakit mo siya hinalikan? Dahil sa mundong ito, hindi na mahalaga ang anumang physical na bagay o kahit ang katawan ng tao. Mas importante na ang nararamdaman. Nalito na naman siya dahil sa naging pahayag ni Arman. Mundong ito, anong ibig mong sabihin? Wala akong ibang ibig sabihin maliban sa tunay na kahulugan ng sinasabi ko sa iyo. Ikaw ang mahal ko, Emily. Kaya mas pinili kong makasama kita at hindi na tayo magkalayo. Muling pahayag ni Arman. Lalo naman siyang naguluhan at kailangan niyang malinawan kung anong pakay sa kanya ni Arman. Bakit pa ito nagbalik gayong buong akala niya ay patay na ito? Ginugulo na lamang ba siya nito? Mahal mo ako, Arman? Oo, hindi mo na ako maaaring mahalin, Arman. Tinatapos ko ng anumang namagitan sa atin noon. Sabi niya, walang katapusan ng pag-ibig natin, Emily. Pag-ibig. Alam kong tayo ang para sa isa't isa, kaya tayo nagkitang muli. Sabi pa sa kanya nito, imposible ang sinasabi mo, Arman. Hindi silang dalawang para sa isa't isa. Nakapamili na siya noon at si Joaquin ang pinili niya. Kahit nagtaksil pa siya, si Joaquin at si Joaquin pa rin ang pipiliin niya. Hindi sumuko si Emily. Ipinaliwanag niya kay Arman kung bakit kailangan nilang tapusin ang anumang kaugnayan nila sa isa't isa. Kailangang maunawaan ni Arman na sila ni Joaquin ang tunay na para sa isa't isa. Naalala mo bang nangyari sa atin bago tayo na aksidente? Arman, parang kanina lang ang lahat. Nakangiting wika ni Arman. Oo nga, tama ang naging pahayag ni Arman. Parang kanina lang nangyari ang lahat kung ang konsepto ng oras ang pag-uusapan. Parang dikit-dikit na pangyayari lang ang mga naganap sa kanya, sa kanila ni Arman. Hindi na nga niya maalala kung anong araw at kung anong oras na. Pero hindi na mahalaga iyon. Mas mahalaga na magkausap silang muli ni Arman. Masabi niya ang mga bagay na hindi niya sabi noon bago pa sila maaksidente. Bago pa nangyari ang lahat ng namagitan sa atin, ang aksidente, tinugon ko na ang pag-ibig ni Joaquin at may plano na kaming magpakasal. Walang bakas na hinanakit sa mukha ni Arman, kaya't buong akala niya tinatanggap ng maluwag ng lalaki ang lahat sa kanyang sinabi. Ito na ang huli nating pagsasama dahil pagbalik ko ng Maynila, magpapakasal na kami ni Joaquin. Alam kong mapapatawa niya ako sa mga nagawa kong kasalanan dahil handa akong pagbayaran ng lahat. Emily, hindi ka na babalik kay Joaquin. Magkasama na tayo sa lugar na ito. Hindi na mangyayari ang anumang sinasabi mo. No, Arman, babalik ako kay Joaquin. Alam kong hinihintay niya ang pagbabalik ko. Paniniyak pa niya sa lalaki. Kailan at paano? Natigilan siya sa tanong ni Arman. Kailan at paano? Bigla siyang nag-isip ng isasagot. Kailan at paano nga ba? Ngayon, kung maaari ay ngayon, tugon niya sa lalaki. Paano? Babalik ako ng Maynila. Sabi pa niya kay Arman. Yun lang tanging paraan na alam niya. Babalik siya ng Maynila dahil alam niyang doon niya iniwanan si Joaquin. Nagpakawala ng ngiti si Arman. Hindi mo na magagawa ang sinasabi mo. Dito na tayo sa lugar na ito, sa oras na ito. Hindi na tayo aalis dito. Anong ibig mong sabihin? Hindi na sinagot ni Arman. Sumigaw siya. Arman, anong ibig mong sabihin? Pero wala na siyang narinig na anumang sagot o paliwanag. Sapat na ang lahat ng sinabi nito sa kanya. Arman, mag-usap tayo. Marami akong gustong malaman. Marami kang kailangang ipaliwanag sa akin. Nasabi ko na ang lahat ng kailangang sabihin. Hindi niya lubos na maunawa ng sinasabi ni Arman, pero tumututo lang ang loob niya sa nais nitong mangyari. Kahit natukso pa siya noon sa lalaki,
Kahit pa may isang bahagi ng puso niya nagsasabing mahal rin niya ito, kahit nagkasama sila sa bingit ng kamatayan, si Joaquin pa rin ang tunay niyang mahal. Si Joaquin ang lalaking gusto niyang makasama sa habang buhay. Natigilan siya dahil sa salitang habang buhay. Naalala niyang patay na si Arman, kaya tutol ang loob niyang makasama ito. Imposible nang makasama niya ito ng habang buhay dahil patay na ang lalaki at siya ay buhay pa. Muli siyang natigilan, nagduda, nagtaka. Buhay pa ba siya? Kailangan maging malinaw sa kanya ang lahat. Kailangan niyang itanong kay Arman kung buhay pa siya. At kung buhay pa siya, gusto niyang makatiyak kung patay na ba si Arman. Arman, nawala sa paningin niya si Arman. Hinanap niya ito. Nagpabaling-baling siya ng tingin. Pero wala na ito. Iniwan siya nito sa lugar na hindi niya alam puntahan at hindi niya alam kung paano siya aalis. Nagalit ba sa kanya si Arman dahil sa mga sinabi niya rito? Nasaktan ba ito dahil mas gusto niyang balikan si Joaquin kaysa piling manatiling kasama ito? Naglakad siya. Naglakad siya ng naglakad. Hahanap siya ng daan palabas, palayo kay Arman. Hindi siya makapapayag sa sinasabi nito. Mahal niya si Joaquin. Babalikan niya ito. Sa puso't isip niya, si Joaquin pa rin ang lalaking para sa kanya. Patay na si Arman. Iyon ang sinisigaw nito. Ano't gusto siyang angkin nito? Nagtatakbo siya. Nagtatakbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit hindi nauubos ang daan na nilalakaran niya. Hanggang sa pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang malalim na bangin. Nagtitili ng malakas si Emily. Isinisigaw niya ang pangalan ng lalaking gusto niyang sumakloro sa kanya. Joaquin. Umungol si Emily. Nakahiga siya sa kama. Nasa loob siya ng ICU ng ospital na pinagdalhan sa kanila noon ni Arman. Maraming aparato na nakalagay at nakakabit sa kanyang katawan. May life support, naka-oxygen din siya. Ilang buwan na ang nakalilipas matapos ang aksidente, pero comatose pa rin siya. Wala siyang malay tao. Ilang buwan na rin mula nang ibalik si Arman sa hometown nito para ilibing. At kung anong nagaganap sa diwa at isipan ni Emily sa malalim na pagtulog ay hindi lamang basta isang panaginip. Tinawag ang pangalan ni Joaquin ng telephone operator ng ospital. Dr. Joaquin Arcilla, Intensive Care Unit, please. Paulit-ulit iyon hanggang sa natawag ang atensyon ni Joaquin habang may iniasikaso itong pasyente. Iniwanan ni Joaquin sa assistant doctor at nurse ang pag-aasikaso sa isang pasyente. Nagmamadali si Joaquin sa paglalakad sa hallway ng hospital patungo sa ICU. Halos tumakbo siya. Alam niya kung bakit siya pinapupunta ng ICU. It concerns Emily. Anything na may kinalaman kay Emily ay sila ni Nadia ang unang pinagsasabihan at pinagpapaalaman. Si Nadia ang instant family ni Emily pero minsan may hindi niya ito pinabayanan. Gano'n niya kamahal ang nobya. Kasabay ng paglibing sa katawan ni Arman sa hukay. Inilibing na rin ni Joaquin sa limot kung ano man ang naging kasalanan o pagtataksil na ginawa sa kanya ni Emily. Mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng babae. Pumasok siya sa loob ng ICU kung saan nakaratay si Emily. Naroon na si Nadia. Nakikinig sa sinasabi ng attending doctor na sumuri kay Emily matapos i-report dito ang pag-ungol at paggalaw ni Emily. Ilang sandali pa lang ang nakakalipas. Nilandan ni Joaquin na nagpapaliwanag si Dr. Instant tungkol sa kondisyon ni Emily. Nakinig siya sa sinasabi ng doktor. Nag-react daw ang katawan ni Emily dahil sa pagbabago ng posisyon sa pagkakahiga at umuungol na ito. Pwede raw nananaginip si Emily. Pwede ring magising any moment kung papalarin. Tanging ang pagising na lang ni Emily ang magiging kaligtasan para mabuhay na muli. Pero stable ang condition ni Emily. Hindi pa rin nagagawang alisin ang mga aparatong nakadikit sa katawan bilang life support. Maging ang tube na nakasaksak sa ilong ay nagbibigay kay Emily ng oxygen ay hindi inaalis. But she's still in deep sleep, sabi ng attending doctor kay Joaquin. We don't know how far it will take. Maybe tomorrow, maybe next week or a month, or maybe never. Sabi pa ng kasamang doktor ni Joaquin na si Dr. Instant. Napabuntong hininga si Joaquin. Akala na gigising na si Emily dahil nagre-react na ito, pero hindi pa pala. Lumabas na ang doktor at ilang nurse na kasama ito. Naiiwan si Joaquin at Nadia. Wala na silang masabi sa isa't isa. Napag-usapan na nila ang lahat. Napagdesisyon na nilang dalawa ang dapat gawin kay Emily. Ang tanging hinihintay na lamang nila ay ang magising si Emily. Never he entertained in his mind na hindi na magigising pa ang babae. Joaquin, sambit ni Nadia. I have to go. It's okay, dito muna ako. Nauunawaan niya ang kalagayan ni Nadia. May papel niya itong uuwian. May naghihintay na asawa at mga anak. Samantalang ang binata. He can stay beside Emily all the time.
Umupo si Emily malapit sa kamang kinahihiga ni Naramdaman niyang pagpisil ni Nadia sa balikad. Batid nito ang pinagdadaanan niya. Maraming beses niyang naipakita sa kapatid ng babaeng pinakamamahal kung gaano niya kamahal si Emily. Lumabas na ito ng silid. Naiwan sa silid si Joaquin, nakatitig sa magandang mukha ni Emily. Ginagap niya ang kamay ni Emily. Kinausap niya ito. Marami siyang sinabi sa nobel. Mga salitang hindi niya alam kung naririnig siya ni Emily. Pero umaasa siya. Nagbabaka sakali. Huwag mo akong iiwan, Emily. Marami tayong pangarap na hindi pa natutupad. Huwag mong hayaan na di maisakatuparan ng lahat. Pakakasal tayo. Mag-honeymoon sa Paris. Magkakaanak. Magiging maligaya. Magsasama tayo ng habang buhay. Iyan ang pangako ko sa iyo, hindi ba? Hawak-hawak niya ang kamay ni Emily. Lumaban ka, Emily. Matagal na natili sa loob ng ICU si Joaquin. Ayaw niyang iwanan si Emily. Ayaw bitawan ng mga kamay ng babae na tila nagsisilbing tali na nagdurugtong pa sa kanila. Ipinangako niya sa sarili na hindi niya basta isusuko si Emily sa kamatayan. Napataka ng luha niya ang kamay ni Emily. Umuwi ng bahay si Joaquin. Mag-isa lang siyang naninirahan sa malaking mansyon. Solong katawan siya dahil nasa ibang bansa naninirahan ang ama't ina kasama ang iba pang mga kapatid. Noon pa siya pinapag-abroad dahil may ospital siyang mapapasukan doon, pero ayaw niya. Mas komportable na siya sa Pilipinas, sa klima, sa mga tao. Sanay na siya dahil bukod sa mga kaibigan ay hindi siya magawang iwanan si Emily. Pinatayo niyang mansyon ilang taon na ang nakalilipas. Inakala niyang doon sila mahininirahan ni Emily pagkaraang makasal. Napakalaki ng bahay para tirahan niyang mag-isa. Nangarap siya na magiging masaya ang bahay na iyon dahil pupunuin nila ni Emily ng mga anak at mga gandang alaala. Pero hindi na natupad ang pangarap o mas gusto niyang isipin at sabihin na hindi na natutupad. Umaasa siyang gigising si Emily. Magpapakasal sila. Magkakaanak. Mapupuno ng magandang alaala ang bawat sulong pang bahay na iyon. Humiga siya sa malambot na kama. Saglit lang ay agad na siyang nakatulog. Mahimbing noong unang ngunit ang mga sumunod na sandali ay sandali ng pagkabalisa. Napanaginipan niya si Emily. Hinahabol raw niya ito. Tinatawag. Sinusundan. Pero hindi siya nakikita ni Emily. Hindi siya narinig. Naglalakad daw si Emily sa isang madilim na lugar. Naghahanap ng liwanag. Naglakad ito ng naglakad. Humanap ng daan palabas. Palayo kay Armand. Hinahanap ang daan patungo sa kanya. Mahal siya ni Emily. Tiniyak sa kanya ni Emily na mahal siya nito at babalik ito sa kanyang buhay. Nagtatakbo si Emily. Nagtatakbo ng nagtatakbo. Hindi alam kung saan pupunta. Ngunit hindi na uuwas ang daan na nilalakaran ito. Hanggang sa pakiramdam ni Emily ay nahulog ito sa isang malalim na bangin. Nagtitili ng malakas si Emily. Isinigaw ang pangalan ng laking gusto nitong sumaklolo at mag-amon sa bangungot na kinasasadlakan nito. Joaquin, ililigtas sana niya si Emily, ngunit humarang si Armand. Hindi siya hinayaan itong makalapit sa babae. Emily, sigaw niya sabay balikwas ng bangon. Humihingal pa siya para siyang nagtatakbo ng malayong malaliw. Emily, nangamba si Joaquin na baka nasa panganib ang buhay ni Emily kaya niya napanaginipan. Bumangon siya agad at tumawag ng ospital para alamin ang kondisyon ni Emily. Nakausap niya ang head nurse ng ICU. Maayos daw naman ang kalagayan ni Emily. Nakahinga ng maluwag si Joaquin. Pero anumang gawin niya para makabalik sa pagtulog ay hindi na niya nagawa. Tinignan ni Joaquin ang wall clock. 10 oras ng gabi. Pilit siyang bumalik sa pagtulog pero balisa na siya. Ayaw na siyang dalawin ng akto. Nagpasya siyang lumabas ng silid at kumuha ng isang bote ng wine at isang kopeta. Nagpunta siya ng teres. Umupo sa isang upuan doon. Bukas ang ilaw. Sa teres na nagsisilbing liliwanag niya. Di naman niya ang malamig na gabi. Pinagmasdan ng tila na tutulog na paligid. Panay ang lagok niya ng wine ay sinasali niya sa kopeta. Umaasa siyang at siyang muli dala ng kanyang iniinom. Pero hindi. Sali pa kahit weekends ay mas pinili ni Joaquin ang mag-duty sa ospital. Bihira siyang pumunta sa mga kamag-anak o kaibigan kapag lang may okasyon. Maaaring birthday ng isa sa kanyang pamilya. Kung wala rin lang okasyon, mas pinipili ni Joaquin ang magtrabaho. Lalo siyang naging workaholic mula nang maaksidente at maratay si Emily. Mas nakakalimot siya sa kalungkutan kapag busy siya. Halos 24 hours siya kung mag-duty at kapag pagod na ay saka pa lang siya uuwi ng bahay para matulog at magpahinga. Palabas na si Joaquin ng hospital nang mag-ring ang phone niya. Si Nadia ang nasa kabilang linya. Off-duty na ito at nakauwi na ng bahay.
Can you come over here, Joaquin? Sa bahay niyo. I have something to tell you about Emily. Hindi sinabi sa kanya ni Nadia kung ano ang sasabihin nito sa kanya tungkol kay Emily. Pero tumugon siya. Sumakay siya ng kotse para puntahan ang bahay ni Nadia na may 20 minutes drive ang layo mula sa ospital na pinagtatrabahuhan nilang dalawa. Umaasa siyang baka may update na kung ano ang tungkol sa kanyang nobya. Hindi tungkol sa kondisyon o kalagayan nito sa ospital dahil siya ang pinakahuling taong kasama ito. Alam niyang natutulog pa rin si Emily. Baka raw may ibang bagay na kailangan lang pag-usapan ni Nadia tungkol kay Emily. Dumating si Joaquin sa bahay ni Nadia. Wala ang asawa nitong si Ernest. Nasa kani-kanilang silid naman ang mga anak ni Nadia dahil pinapasok nito kasama ang yaya nito. Hindi ko alam kung maniniwala ka dito, Joaquin. Pero ngayon ko lang ito nalaman. Nag-weekend kasi kami kahapon ng pamilya ko kasama si Belen kaya walang nakapansin na may nag-iwan ng mensahe. Nangunot ang noo ni Joaquin. Hindi pa rin niya lubos maunawaan ang nais sabihin o gustong ipahiwatig sa kanya ni Nadia. You listen to this. Pinindot ni Nadia ang voicemail box ng telepono niya. Ate, kumusta na si Joaquin? Pakisabi sa kanya na babalik ako. Magkikita pa kaming muli, ate. Si Arman, pinagmumultuhan ata ako ni Arman. Hindi ko alam kung bakit palagi ko siyang nakikita sa panaginip. Parang lagi ko siyang nakikita sa bawat lugar na pinupuntahan ko. Parang hindi pa siya ganap na matahimik. Pakisabi kay Joaquin, ate. Mahal ko siya at sana'y mapatawad na niya ako pagbalik ko. Ipinarinig sa kanya ang voice record ni Emily mula sa voicemail box. Kinilabutan si Joaquin. Hindi siya makapaniwala pero batid niya ang boses iyon ni Emily. Kabisado niya ang boses ng babae. Imposible. Paano mangyayari ito? Hindi ko rin alam, Joaquin. Pero kung may manluloko sa atin, ano ang magiging intensyon niya? Agad nagpaka-rational si Joaquin. Paano mangyayari na nakatawag si Emily gayong comatose pa rin ang babae hanggang ngayon? Ilang buwan na ang nakalilipas at minsan may hindi na ito nagising pa. Maybe it's a prank caller na wala lang magawa sa buhay. May manloloko lang sa atin, Nadia. At kung ano man ang intensyon niya, malalaman din natin. Umiiyak na si Nadia pagkaraan ng ilang sandali. Iba ang kutob ko, Joaquin. Sabi ni Nadia. Anong ibig mong sabihin? Naniniwala akong si Emily ang nag-iwan ng mensahe. May nangyayari sa kanya na hindi natin nalalaman, Joaquin. Nadia, alam kong nag-aalala ka kay Emily, pero huwag kang magpadala sa nararamdaman mo. Be rational, Nadia. Paano kung totoong si Emily ang nagsasalita, Joaquin? Anong nangyayari sa kanya? Nasaan siya ngayon? Tulungan natin ang kapatid ko. Huwag natin siyang pabayaan, Joaquin. She really needs help. Maging si Joaquin ay naguguluhan. Paano kung totoong si Emily ang nagpadala ng mensahe kay Nadia? Paano kung totoong nangangailangan ito ng tulong niya? Ano ang gagawin niya para iligtas sa panganib ang babaeng pinakamamahal? Nagising si Emily na nasa loob na ng kanyang silid. Hindi niya alam kung paano siya napunta doon. Ang pinakahuling natatandaan niya ay magkasama sila ni Arman sa isang lugar kung saan noon lang niya napuntahan. Naalala niya ang huling nangyari sa kanya. Nagtatakbo siya. Nagtatakbo na nagtatakbo hanggang sa nahulog siya sa bangin. Napansin niya ang kamay niya. Nagtataka siya kung bakit basa ang kanyang mga kamay. Tinignan niya ang kisame kung may butas pa at napatakan ng tubig ang kanyang mga kamay. Naalala niya ang kanyang panaginip. Isang magandang panaginip. Magkasama raw sila ni Joaquin. Ikinasal sila. Nag-honeymoon sa Paris. Naglakbay sa buong mundo. Nagkaanak. Nagsama ng habang buhay. Ang saya-saya nila ni Joaquin sa kanyang panaginip. Sana raw hindi na lamang siya nagising. Pero ang ipinagtataka niya sa kabila ng kasiyahan na iyon ay nakita niya si Joaquin na lumuluha. Hawak ang kamay niya na napataka ng luha ni Joaquin. Hinawakan niya ang kanyang kamay na tila basa ng luha. Kay Joaquin nga ba iyon? Panaginip ba ang lahat? Kung panaginip lang, bakit basa ang kanyang kamay? Naalala rin niya si Jenny, si Arman, ang party, ang lugar na pinuntahan nila ni Arman. Panaginip nga lang ba ang lahat? Bumangon si Emily. Lumabas ng silid. Hinanap sa buong kamayan si Manang Aning. Kailangang makatiyak siya. Kailangang magkaroon ng kasagutan ng mga tanong niya. Si Manang Aling lang nasa isip na makakatulong sa mga palaisipang nangyayari sa buhay niya. Nakita niya si Manang Aling na nasa kusina. Tila magluluto ito. Ang nakapagtataka ay wala naman siyang nakikitang pagkain lulutuin ito. Naroon lang ito para gumawa ng bagay na hindi malinaw sa kanya. Anong ginagawa mo, Manang Aling? Ginagawa ko lang ang mga nakasanayan ko nang gawin sa bahay na ito. Tugon sa kanya ng babae.
Manang ano ba talaga ang nangyayari? Umangat ang mukha nito. Nangyayari? Maraming nangyayari na hindi ko maintindihan. Tulad ng pagkikita namin muli ni Arman sa party. Patay na siya Manang, pero nakita ko siya, nakausap. Buhay na buhay si Arman. Anong ipinagtataka mo? Ayaw mo bang makita ang isang taong nagkaroon ng bahagi ng buhay mo? Dating tanong ni Manang Aning. Hindi naiintindihan ng babae ang punto niya. Ang misteryong bumabalot sa pagbabalik niya sa probinsya. Bakit tila silang nakakaranas tulad ng araw at oras? Nalilito siya sa araw at oras. May mga sandaling biglang dumidilim ang paligid. May mga sandaling nagliliwanag na lang. Maski ang extension niya sa ay pinagtataka niya. Nagigising na lang siyang bigla na hindi naman niya tatandang nakatulog siya. Nakikita na lamang niya ang sarili sa isang lugar na hindi niya alam puntahan. At iba pa sa kanyang paningin ang mga nakikita. Lagi siyang may estrangherong pakiramdam sa kanyang dibdib. Para siyang tinatakot ng mga pangyayari sa paligid. Parang lagi may ikinukulbi sa kanyang katotohanan. Nilapitan niya ang babae. Nakita niyang wala itong ginagawa. Iniwasan siya ni Manang Aning. Naglakad ito patungo sa garden. Sinundan niya ang babae. Anong oras ako nakauwi ng bahay, Manang Aning? Umangat ang mukha ng Manang. Bakit mo pa itinatanong isang bagay na alam mo na? Hindi niya alam. Totoong hindi niya alam. Hindi ko na alam kung paano ako nakauwi rito. Ang huling natatandaan ko ay magkasama kami ni Arman. Hindi na niya tapos ang sasabihin dahil nakita niya si Arman. Nasa labas ng gate ng kanilang bahay si Arman. Hanggang doon ay nasundan siya ng lalaki. Si Arman, Manang Aning, nasundan ako dito. Ni Arman, pagbaling niya sa pwestong kinaroroonan ni Manang Aning, ay wala na rin ito. Nasa loob ng ICU si Joaquin at Nadia. Wala pa rin malay si Emily. Hindi naman ito inalis sa silid na iyon minsan man. Paano mangyayari na magagawa nitong tumawag at makapag-iwan ng mensahe sa ganung ayos at itsura? There she is. Sana nga ay nakabangon na siya at nagawang tawagan ako. Sabi ni Nadia. Pero sino ang gagawa niyon? Naguguluhang tanong ni Joaquin. Sino nga ba? Hanggang sa mga oras na yun, hindi pa rin nila natutuklasan kung sino talaga nagmamay-ari ng misteryosong boses na recorder. Pansamantala habang wala pa tayong napapatunayang anuman, isipin na lang muna natin may niloloko sa atin. Pahayag ni Joaquin kay Nadia. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Nadia. Siguro nga tama ka. Baka may isang tao na alam kung anong pinagdadaanan natin ngayon. Alam kung ano nangyayari kay Emily at gusto lamang tayong lokohin. Pero sino nga raw ang gagawa niyon? Paulit-ulit na tanong ni Joaquin sa sarili. Sino walang puso ang makakaisip na lokohin pa sila sa kabila ng problema nila? Magkagawin man ano ang intensyon nito. Hindi niya alam ang sagot. Walang alam na kaaway si Joaquin para gumanti sa ganoong pamamaraan. Wala rin alam si Nadia na may naging kaaway si Emily upang manggulo ito. At si Nadia, napaka-pribadong tao at wala itong anumang atraso sa ibang tao. Sa side lang ni Arman maaaring may gumawa nito. Baka hindi pa natanggap ang kamatayan ito. Baka hindi sapat ang ginawa nilang pagsagot sa lahat ng gastusin sa ospital na iyon at nais pang maghiganti ng kung sino mang naulila ni Arman. Pero mabait ang kapatid ni Arman na nag-asikaso ng bangkay nito. Mahinahong kausap. Wala itong sinisising naman. Kung ang pagbabasehan ay mga sinabi nito ay malinaw na tinatanggap nito ang nangyari sa kapatid. Later action naman kung ngayon ito biglang maisipang gumanti sa kanila at ano ang kasalanan nila sa aksidenteng naganap kina Emily at Arman. Walang may kasalanan. Pare-pareho lang silang biktima kung tutuusin. Walang maisip si Joaquin na pwedeng manloko o manggulo sa kanila. Ayaw na lamang niyang aminin kay Nadia na boses talaga ni Emily ang babaeng nagsasalita upang hindi ito mas lalong maguluhan. Nauunawaan ni Joaquin na sobrang naapektuhan si Nadia sa takbo ng mga pangyayari. Bukod sa ito ang tinatawagan, mas komplikadong isipin na si Emily nga iyon. Mas safe isipin may nanloloko sa si Emily nga iyon. Kahit sa kabila ng lahat, mas pinaniwalaan na lamang nilang isang prank caller ang narinig nila, recorded voice sa answering machine. I have to go. Sisilipon kasi uli mami ang break. Paalam sa kanya ni Nadia. Okay, I'll see you around then. Tugon ni Joaquin. Naiwanang muli si Joaquin. Gagap ang kamay ni Emily. Pinagmamasdang mabuti ang mukha at kabuuan ng babae. Walang ipinagbago ang itsura ni Emily sa kanyang panaginip. Ang mukha, ang katawan, ang suot damit na pang-ospital. Parang naglalakbay ang diwa nito at nagpupunta kung saan. Parang sa pamamagitan nito, nakakatagpo nito sa Arman. Sumakit ang loob ni Joaquin hanggang sa diwa. Banik Emily ay pakikipagtagpo pa nito sa kanyang karibal na ngayon ay patay na. Ngunit sa tuwing mapagmamasdan ang magandang mukha ng babae,
ay nawawala ang kanyang hinanakit at nanunumbalik ang lahat ng nararamdamang pag-ibig. Ngayon pa ba niya isusuko si Emily? Ngayong higit sa lahat ay kailangan ng babae ang tulong niya. Ipangako mong babalik ka sa akin. Ipangako mong magkikita tayo muli. Panas na wika ni Joaquin sa babae. Hinadka ni Joaquin ang kamay ni Emily. Dinama ang init nito na parang init ng pag-ibig nila sa isa't isa. Nasa tapat ng bahay nila si Arman. Pinanindigan siya ng balahibo. Paano raw siya nagawang sundan ni Arman sa bahay nila, kaya hindi nito nalalaman kung saan siya nakatira. Hindi ito tumitingin sa labas ng bahay. Nakatalo lang, nakatingin lang, nakatitig sa kanya. Manang Aning, muling hinanap si Manang Aning na noon ay nakita naman niyang nasa salas. Nagsumbong siya sa babae. Nandyan si Arman, nasundan niya ako dito. Hindi nakakapagtaka Emily. Pero patay na siya Manang Ating. Patay na siya. Halos pasigaw na sabi niya sa babae. Nakita niya sa mukha ni Manang Aning na hindi ito kumbinsido sa sinasabi niya. Patay na siya. Oo, patay na siya, alam ko. Pero ginugulo niya ako. Natigilan siya dahil nasilip niya mula sa bintana na nakatayo na sa mismong gate ng bahay si Arman. Mas malapit na itong yun sa kanya, pagamat hindi pa ito ganap na nakakapasok sa bahay nila. Huwag mo siyang papapasukin, Manang. Huwag mo siyang papapasukin. Hysteria niya siya. Hindi siya makakapasok kung ayaw mo. Magagawa lang niyang pasukin ang kalooban at isipan mo kung papayagan mo. Wika ni Manang Aning. Pero makapangyarihan siya. Nararamdaman kong makapangyarihan siya. Nagagawa niyang gawin ang anumang nais niya. Hindi ko siya kontrolado, Manang. Wala siyang kapangyarihang panghimusukan ka kung hindi mo yun ipagkakaloob sa kanya. Kontrolado mo ang iyong isip. Ikaw ang gagawa niyon. Pero paano? Hindi alam na Emily ang dapat niyang gawin. Gusto lamang niyang magpahinga at magpagaling, kaya siya nagpunta ng probinsya. Pero patuloy sa panggugulo si Arman. Ayaw siyang tigilan at patahimikin. Nasusundan siya nito kahit saan siya magpunta. Sa reunion, sa bar at hanggang sa gate ng kanilang bahay ay nakarating na ito. Unti-unti na siyang inaalihan ng kakaibang takot kay Arman. Hindi na ito basta isang multong nananakot lang. Para itong isang kriminal na nagbabanta ng kamatayan niya noong oras. Pakiramdam niya hindi na si Arman ang lalaking o yun, kaya kailangan niyang matakasan ito ng tuluyan. Babalik na ako ng Maynila. Alam kong hindi niya ako patatahimikin dito. Pagkasabi niya yun, ay muli siyang tumanaw sa bintana. Wala na si Arman. Iglapat na wala na ito sa kanyang paningin. Umalis na siya. Paglingon niya kay Manang Aning, wala na rin ito. Manang Aning, gulong-gulo ang takbo ng isipan niya. Maging si Anang Aning ay nakakalito. Susulpot mawawala. Makikita niya makakausap. Pagkaway hindi siya namamalaya na umalis na. Wala na pala siyang kausap. Naglakad siya palayo sa salas ng bahay. Diretso siyang pumasok sa loob ng kanyang silid. Hinanap niya ang kanyang maleta. Binuksan niya ang malaking closet, pero wala doon ang maleta niya. Wala rin ang mga damit na inaakala niyang nadala niya sa pagbabalik. Ang naroon lang ay mga old clothes. Mga damit niya nung nasa kolehiyo pa. Mga damit noong unang taon ng pagtatrabaho niya. Wala ang mga damit na nabili niya sa Manila. Isa na namang malaking isipan niyon para kay Emily. Nasaan ang maleta at mga damit niya? Itinago ba ni Manang Aning para hindi na siya makalis sa probinsya at makabalik ng Maynila? Hindi maaaring hindi niya matagpuan ang maleta. Naroon ang mga bagay na kailangan niya. Hinanap niya sa loob ng silid ang nawawalang maleta. Pero wala talaga. Nagtatakasan siya. Nalilito. Pumasok sa loob ng silid si Manang Aning. Nasaan ang maleta ko, Manang? Bakit ka naghahanap ng isang bagay na hindi mo naman dala? Ganting tanong ni Manang Aning. Hindi ko dala. Imposible, Manang. Paano nangyaring wala akong mga dala? Nang magbalik ako dito, imposible ang sinasabi mo. Hindi totoo. Narito lang ang maleta ko. Narito iyon. Hindi mo ba naalala kung paano ka nakapunta dito? Natigilan siya. Paano nga ba? Inisip niya. Inalalang mabuti. Hindi niya natandang sumakay siya ng eroplano. Oo, tama. Hindi siya sumakay ng eroplano. Wala siyang dalang bagay. Parang naglakbay lang siya. Parang lumipad lang ang diwa niya at sa isang iglap ay narating na niya ang bahay nila sa probinsya. Nakita na niya si Manang Aning. Nakita na niya si Jenny. Higit sa lahat, nakita na niya si Arman. Manang, anong nangyayari sa akin, Manang? Hindi na sumagot ang babae. Tinalikuran na siya nito. Hinabol niya ito. Pero bigla siyang nahulog. At sa isang iglap, matapos niyang mahulog sa isang malalim na balon, muli ay kaharap na naman niya si Arman. Nasa isang lugar sila na noon. Lamang niya nakita. Maganda ang lugar. Maalwan ang paligid. Pulos doon din ang kanyang nakikita. Pero sa kabila ng kaalwanan ng nakikita niya, gusto pa rin niyang magtitili sa takot. May pumipigil lang na kung ano sa kanyang damdamin.
May bumubulong. Hindi patay si Arman. Wala siyang dapat katakutan. Nakarating na naman siya sa lugar na noon lang niya napuntahan. Sa isang bahay na puti at ang lahat ng kagamitan ay puti, pati suot na damit ni Arman. Arman, kumusta Emily? Nakapagpahinga ka na ba? Anong ginagawa ko sa lugar na ito? Lahat ng lugar na gusto mong puntahan ay magagawa mo. Sa isang iglap lang. Arman, bakit maayaw mo kong patahimikin? Hindi kita ginugulo, Emily. Sinusundan mo ko kahit saan ako magpunta. Nakikita kita kahit saan ako magpunta. Bakit, Arman? Natawa si Arman sa sinabi sa pagtatanong niya. Hindi kita maintindihan, Emily. Ang tanging alam ko lang ay sinadyang pagtagpuin tayo ng ating panahon. Pagtagpuin ng ating panahon? Tumangulang si Arman. Hindi ko alam ang sinasabi ko. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Ang dami-daming sinasabi ni Arman na lalo lamang nagpapalito sa kanyang isipan. Isipin mo na lang na ano man ang mangyari ay hindi tayo yung paglayo ininuman. Walang sino man ang makakagawa niyon, maging si Joaquin. Nandito tayo sa oras at lugar na hindi niya tayo maaaring sundan. Hindi ka na niya pwedeng bawiin sa akin. Tumutol ang kalooban niya. Tumutol siya sa mga sinasabi ni Arman. Hindi maaari ang sinasabi mo, Arman. Hindi mo ako pag-aari na pwedeng angkinin. Babalik ako kay Joaquin. Babalik ako sa buhay niya. Nilapitan siya ni Arman. Masuyong hinadka ng labi niya. Tulad ng sinabi niya kay Manang Aning, makapangyarihan si Arman. Kontrolado nito ang lahat ng ikinikilos niya. Kaya nagagawa nito ang lahat ng maibigan. Pati ang kanyang isip ay nagagawa nitong kontrolin, paglaruan at dalhin kung saan. Nagagawa nitong paglaruan ng kanyang diwa na humantong sa halik. Nadala siya ni Arman sa isang silid. Isang silid ng tanging mayroon na isang malaking kama na may puting bedsheet. Puti rin ang wall at ang kisame. Kapwa sila hubot-hubad ni Arman. Wala ni isang saplot. Walang kumot na maaaring magkubli ng kanilang kabuuan. Para silang dalawang kaluluwa na nakalutang sa kama at malayang nagagawa. Ang kamunduhan, nagagawa ng lalaki sa kanyang katawan ng anumang maibigan ito. Nararamdaman niya na gumagapang ang halik ni Arman. Ang mga haplos, naramdaman niyang inaangkin siya ni Arman. Ang puso na lamang niyang bukod tanging hindi magawang kontrolin ni Arman. Ang puso niyang nagsisilbag unay niya kay Joaquin. Nararamdaman niyang tumitubok pa yun at umiibig pa yun kay Joaquin. Nasa loob ng ICU si Joaquin. Minumonitor niya ang heartbeat ni Emily. Stable pa rin ang kalagayan ni Emily. Bagamat wala pang positibong reaksyon mula rito na maaari na itong gumising anumang oras. Matiyaga pa rin naghihintay si Joaquin kung kailan mangyayari ang pinakaasam na paggising ni Emily. Masuyong hinadka ni Joaquin sa labi si Emily. Bumulong pa ang lalaki. I miss you so much, honey. Please come back to me. Kinagap niya ang kamay ni Emily pagkatapos ng duty nito. Bago siya umuwi ng bahay, lumadaan siya sa isiro para magpaalam dito. I'll be back tomorrow. Hope to see you okay. Tumayo na si Joaquin. Lumabas na ng silid. Kumibot-kibot ang labi ni Emily. Walang kamalay-malay si Joaquin sa pagdurusang nararanasan ni Emily sa piling ni Arman. Walang kamalay-malay si Joaquin sa ginagawang pag-angkin ni Arman sa diwa at isip ng babaeng pinakamamahal. Dahilan upang maantala ang pinakahihintay na pagbabalik ni Emily sa tunay na mundo. Ang huling natatandaan ni Emily ay ang ginawa ni Arman na paulit-ulit na pag-angkin sa katawan niya, bagamat wala siyang nararanasang luwalhati. Inaangkin lang nito ang kanyang katawan sa isipan at hindi sa pisikal na pamamaraan. Wala siyang naramdaman na isang ritmo na nagdala sa kanya sa kaluwalhatian at naglipad sa kanya sa langit. Parang may nagsasabi lang sa kanyang utak na inaangkin siya ni Arman ng paulit-ulit. Parang ganon lang. Dinaman niya ang sarili, ang labi. Hindi tulad noong unang hagka ni Arman ang labi niya. Ilang oras na ang nakalilipas pero pakiwalay niya. Naroon pa rin ang labi ni Arman sa mga labi niya. Ngayon wala siyang nararamdaman maski na ano. Hindi ito nag-iwan ng bakas ng mga halik ng lalaki. Nagising na lamang sila nag-iisa at nakasakay sa isang bus. Nagbibiyahing mag-isa. Patungo sa kung saan. Pero hindi niya alam. Kahit may iba siyang nakikitang pasahero, pakiwalay niya nag-iisa siya sa napakahabang biyahe na iyon. Nagpasya si Emily na takasang muli si Arman. Iyon ang plano niya. Kahit saan siya dalhin ng bus, ay pupunta siya wag lang makitang muli si Arman. Naalala niya ang sinabi ni Arman noon na magagawa niya ang bawat nais, na mapupuntahan niya ang lugar na gusto niyang puntahan. Pumikit siya. Susubukan niyang gawin ang sinabi ni Arman. Inisip niyang makakarating ng Maynila ang bus. Inisip niya ang pagmulat ng matay kaharap na niya si Joaquin. Nag-concentrate siyang mabuti. Matagal. Halos makatulog na siya sa tagal. Pagmulat ng mga matay naroon pa rin siya sa bus. Nagpalinga-linga siya. Pero walang ipinagbago ang kapaligiran.
Huminto sa isang basta pang sasakyan. Nakita niyang nakatayo roon si Arman, nakatingin sa kanya, nakatitig. Muling umandar ang bus. Ngunit mula noon, sa bawat istasyon na tigilan niya, ay nakikita niya ang lalaki. Sa halip na si Joaquin, si Arman pa rin ang kanyang nakikita. Isang malakas na pagpara ang ginawa niya. Para, sigaw niya. Automatik ang huminto ang bus. Bumaba siya. Wala roon si Arman. Nagtatakbo siya. Ang layo-layo nang itinakbo niya at nakarating siya sa terminal ng tren na hindi niya alam kung anong terminal na yun at kung saan iyon. Sumakay siya ng tren. Dinaanan niya ang lahat ng istasyon na dinadaanan ng tren. Pabalik-balik siya. Panay ang round trip niya. Pero bawat istasyon na hinihintuan ay naroon pa rin si Arman. Hinihintay siya. Inaabangan ang pagbaba niya. Nagtatakbo siya pababa sa mataas na hagdanan. Nasa likuran niya si Arman. Alam niya ang sinusundan siya nito. Humingal niya siya sa pagtakas. Sa wakas ay narating niya ang pinakahuling bayitang ng hagdanan na bababaan niya. Arman, Emily, tawag sa kanya ni Arman. Sinalubong na naman siya nito. Saan ka pupunta, Emily? Saan nga ba siya pupunta? Wala. Wala siyang tiyak na pupuntahan maliban sa takasan lang niya si Arman. Kahit saan siya dalhin ng paa, matakasan lang niya at makalayo lang siya kay Arman. Muli siyang nagtatakbo, pero muli siyang naaabutan nito. Hindi mo ako matatakasan, Emily. Tigilan mo na ako. Patahimikin mo na ako. Wala ka ng ibang mapupuntahan kundi ako. Babalik at babalik ka sa akin kahit saan ka magpunta. Makikita at makikita mo pa rin ako. No! Saan ka pupunta, Emily? Parang naulit na naman ang eksena kanina. Sinalubong na naman siya ni Arman. Naulit na naman ang dialogue nito. Muli siyang nagtatakbo, pero mulit-muli siyang naaabunan nito. Hindi mo ako matatakasan, Emily. Tigilan mo na ako. Patahimikin mo na ako. Wala ka ng ibang mapupuntahan kundi ako. Babalik at babalik ka sa akin kahit saan ka magpunta. Makikita at makikita mo pa rin ako. No, saan ka pupunta, Emily? Paulit-ulit ang eksena. Paulit-ulit ang dialogue. Just leave me alone. Sigaw na paulit ni Emily. Halos mabingi siya sa lakas ng kanyang pagsigaw. Ngunit pakiwari niya siya lamang nakakarinig. Muli siya nagtatakbo. Mabilis. Kahit ano pang sabihin niya, may tatakasan nito. Hindi siya titigil sa kahahanap ng paraan at daan kung paano tuluyang makakalayo sa lalaki. Hindi siya mapapagod. Hindi siya magsasawa. Naniniwala siyang matatakasan si Arman kung kailan at sana hindi pa niya alam. Ang tanging alam niya sa mga oras na yun ay tumakbo. Tumakbo ng tumakbo. Paglingon niya para tiyak kung nakasunod pa rin sa kanya ang lalaki. Wala na si Arman. Iglap at nasa loob muli siya ng bahay. Hinanap niya si Manang aning na noon ay nasa tumba-tumba. Nakapikit pero hindi natutulog. Alam niya hindi natutulog ang babae. Alam niya. Narinig nito lahat ang sinasabi niya. Manang tulungan mo ko. Itakas mo ko kay Arman. Kailangan kong makabalik ng Maynila. Kailangan kong makabalik kay Joaquin. Umugoy-ugoy ang tumba-tumba kung saan naroon si Manang Aning. Nagsimula na siyang makaramdam ng galit sa pagpaparamdam ng babae. Bakit niya ako pinababayaan? Anong kasalanan ko? Anong nagawa kong kasalanan man? Bali wala naman dito naman ang sinasabi niya. Hindi siya pinakikinggan nito maski pa ulit-ulit magsumbong. Manang, maawa ka sa akin. Tulungan mo ako. Huwag mo akong pabayaan kay Arman. Samo niya sa babae. Nanatiling walang kibos si Manang Aning. Hinang-hina na siya. Wala na siyang lakas ng loob para labanan pa si Arman. Pakiramdam niya ay nauupos na siyang kandila. Pakiramdam niya sa kamatayan na lang magwawakas ang lahat. Nawawala na siya ng pag-asa. Nasa na si Joaquin na tagapagligtas niya. Tuluyan na ba siyang pinabayaan ng lalaking minamahal? Umangat ang luha ang mukha ni Emily. Wala na si Manang Aning sa harap niya. Nakita niya ang telepono. Nagmamadali siyang lumapit rito. Nginig ang kamay na idinawal niya ito. Ito na lang ang pag-asa niya. Baka sakaling makausap niya si Nadia o si Joaquin o maski na sino maaaring hinga ng tulong. Tawat hindi porma lang ng tao, hindi isang multo. Nagring ang phone, sunod-sunod, pero walang sumasagot. Naka-voicemail. Pinag-iiwan siya ng mensahe. Ate, ginugulo ako ni Arman. Tulungan mo ako. Ate, gusto ko nang bumalik sa Maynila. Gusto ko na kayong makita at makasama ni Joaquin. Please help me. Ayoko na dito. Patuloy na pagsusumamo niya sa kapatid. Makapangyarihan si Arman. Nagagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin sa akin. Hindi ko siya magawang takasan. Nasusundan niya ako kahit saan ako magpunta, ate. Tulungan mo. Sabihin mo kay Joaquin na tulungan niya ako. Napahagulhol pa siya ng iyak at maging ang kanyang pag-iyak na iyon sa recorded ng voicemail box ni Nadia at tanging tulay patungo sa mundo ng mga buhay. Naalimpungatan si Nadia. Bumangon siya dahil may kung anong bumabalisa sa kanya. Napansin ni Nadia na umiilaw ang cellphone niya. Nakita niya ang isang mensahe. Nginig ang kamay na pinindot niya ang button ng mensahe.
Narinig niya ang boses ni Emily. Nakikiusap, nagsusumamo at umiiyak. Ginig ang buong katawan ni Nadia. Inalihan siya ng matinding kilabot sa buong katawan. Hindi na isang panluloko lang ang naririnig niya. Hindi na isang prank caller lang may-ari ng boses. Nag-ring ang cellphone. Muntik nang mapasigaw si Nadia. Sinagot niya ito. Si Joaquin ang nasa kabilang linya. Pinapupunta si Nadia sa ospital dahil sa unstable condition ni Emily. Lalong nanginig ang tuhod ni Nadia dahil sa sinabi ni Joaquin. Naisip niya, ano ang koneksyon ng pangyayari kay Emily sa mensahe nito sa voicemail? Parang pinapatay na ako sa takot ni Arman ate. Tulungan niyo ako. Samantala humina ang pulse rate ni Emily. Hindi stable ang kondisyon niya ng mga sandaling iyon. Pinagkakaguluhan siya ng mga doktor. Matagal, hanggang sa na-revive naman si Emily. Kinausap sila ng masinsinan ng doktor. Ang tanging bumubuhay sa kanya ay ang kanyang life support. Maybe it's about time para alisin na iyon. No, pagtutol ni Nadia. Mas nahihirapan ang kapatid mo. I think she needs rest. Nagalit si Nadia sa attending doktor ni Emily. Anong alam mo sa nangyayari sa kapatid ko? Sino ka para sabihin ang lahat ng iyan? Hindi ka Diyos. Inawat ni Joaquin si Nadia. Humingi pa si Joaquin ng dispensa sa lalaki. It's alright, I understand. Iniwanan sila ng doktor. Umiiyak pa rin si Nadia. Totoong boses ni Emily ang nagsasalita sa voicemail. Joaquin, totoo nangangailangan siya ng tulong. Nagpunta muli si Joaquin sa bahay ni Nadia at narinig niya ang sinabi ni Janet sa boses ni Emily. Mas klaro ang boses, mas nakatitiyak siyang pag-aari ni Emily ang recorded voice. Paulit-ulit ang ginawang playback ni Joaquin hanggang sa tigilan niya at muling harapin si Nadia. We need to seek help para makatiyak tayo, para malaman natin ang dapat gawin. Ani Joaquin, what do you mean? Paimbestigahan natin ito. Kumonsulta tayo sa isang expert. Suggestion ni Joaquin. Pareho tayong Dr. Joaquin. Pareho tayong nag-aaral. Sa palagay mo ba papansinin ng NBI kung sasabihin natin sa kanila ang tungkol sa recorded voice ni Emily gayong alam nilang comatose ang kapatid ko? Tell me, Joaquin. Batid ni Joaquin na hindi logical kung sa mga taga-NBI sila magpapaimbestiga ng pangyayari. Baka nga mapagtawanan pa sila lalo't kapwa sila doktor. Lalabas silang katawa-tawa. Nilinaw ni Joaquin ng statement. Naniniwala siya sa naging reaksyon ni Nadia. What I really mean is, paimbestigahan natin ito sa isang expert na may kinalaman sa mga itong usapin. Sa isang spirit quester, hindi sa NBI. Spirit quester, may kakayahan silang maunawaan ang ganitong kaso. May kakayahan silang maunawaan ang mga bagay na hindi maunawaan ng isang pangkaraniwang taong tulad natin. Paliwanag ni Joaquin. Hindi naniniwala si Nadia sa mga ganong tao dahil hindi pa niya naranasan ang mga kakatuwang pangyayari sa buhay. Wala pa siyang ikinonsultang anuman sa mga taong sinasabi ni Joaquin. What do you think? If that's the case, sige, magbaka sakali tayo. Hopeless na si Nadia. Sa palagay niya wala nang ibang makakatulong sa kanya. Kinabukasan lang ay nagbalik si Joaquin kina Nadia. May kasama itong isang spirit quester para bigyan ng interpretasyon ng nangyari. Isang Pilipino si Frio na nagpraktis ng pagiging spirit quester sa Amerika. May balbas ito. May ilang gadget na dala na tanging ito lang ang nakakaalam kung para saan at kung paano gamitin. Muli nitong pinakinggan ang voicemail. Paulit-ulit. Pinag-aaralan nila ang bawat anggulo ang sinasabi ng recorded voice. Nasusundin niya ako kahit saan ako magpunta ate. Tulungan mo ako. Sabihin mo kay Joaquin na tulungan niya ako. Parang pinapatay na ako sa takot ni Arman ate. Tulungan niya ako. Nagbigay si Primo ng suggestion kay Joaquin. Maybe we need to talk to her. Nangunot ang noon ni Joaquin sa paanong paraan. Usisa ni Joaquin. Nag-isip ng mabuti si Primo. Unang pagkakataon nito na naka-encounter ng ganong kaso. Pero ang mga kilos ng lalaki ay nagpapakita sa kanila na may kakayahan itong maunawa ng mga nangyayari. Paano ba nakapagmumulto ang isang patay na tulad ng ginagawa ni Arman kay Emily? Granting na totoo lang lahat ng nangarinig natin sa recorded voice o sisa ni Nadia sa lalaki. Ipaniliwanag ni Primo ang ilang mga nalalaman niyang dahilan ng mga espiritong hindi pa rin natatahimik at nananatiling earthbound. Silang tinatawag ng mga earthbound souls. Nandito pa rin sila sa mundo. Hindi pa rin sila umaalis dahil sa iba't ibang kadahilanan. Paliwanag ni Primo. Why? Nagtatakang usisa ni Nadia kay Primo. Just like what I've said, maraming dahilan kung bakit nananatili ang isang spirit o kaluluwa sa mundo. Ang iba ay nananatili sa boundary ng life and death dahil may mga bagay na hindi nila magawang iwanan. It's a material thing. Mahigpit ang kapit nila sa material na bagay sa mundo na hindi nila magawang iwanan. I do believe na ang mga ganitong klase ng possession ay hindi makapagpapatahimik sa kanila, kaya't binabalik-balikan nila. Matamang nakinig sila sa paliwanag ni Primo.
Pwede itong isang malaking kayamanan or pwede rin mga simple things na may malalim na kaugnayan sa manatay nung nabubuhay pa. For instance, isang panyo na alaala ng pag-ibig. Pwede rin damit na palagi ni siyang suot. Kwintas o maski na anong bagay in physical form. Naunawaan nilang ibig sabihin ni Primo at kung totoong nagmumulto si Arman sa diwa at isipan ni Emily, magpahanggang ngayon, isa lang ang ibig sabihin. Si Emily mismo ang physical na bagay na hindi nito maiwan-iwanan. Hindi makapapayag si Joaquin na isipin may magagawang harm pa si Arman kay Emily. Hindi niya mapapayagang maisama ito sa kamatayan ng babaeng pinakamamahal. Unti-unting nagkakaroon ng linaw sa kanya ang lahat. How do you explain now kung anong nangyayari sa kapatid ko? Patuloy na pag-uusisa ni Nadia. Ang lahat ng nangyayari sa kanya ay posibleng nangyayari sa kanyang pagtulog. Napapanaginipan niya ang mga eksenong nakasama at ginugulo siya ni Arman. Iyon ang multo na nakikita niya. Iyon ang multo na gumugulo sa kanya. Paano siya nakakakontak kung ganun? Nangyayari ito sa panaginip, tugon ni Primo. Panaginip na nagkaroon ng kaugnayan sa mga taong nabubuhay. Hindi makapaniwalang reaksyon ni Nadia. Huwag natin kalilimutan na buhay pa rin si Emily magpahanggang ngayon. But she's in a coma right now, ani Nadia. How about mind over matter? Don't you dare the power of the mind, or I'd rather assert the power of love. Na wala nang sasabihin si Nadia. Ano bang malay ito sa ganong klase ng kapangyarihan? What do you think, Joaquin? Ani Primo sa laki. Well, it makes sense to me now, Primo. Nagising si Joaquin mula sa pagkakaidlip. Pumasok na sa kanilang silidang mag-asawang Nadia at Ernest. Sila lang ni Primo ang nasa salas. Nakatulog na rin ang lalaki sa paghihintay sa mensaheng hinihintay nilang pumasok pa. Baka sakali lang daw. Pinindot ni Joaquin ang cellphone. Muli niyang pinakinggan ang recorded na voice na pinaniniwalaan niyang si Emily. Ate, ginugulo ako ni Arman. Tulungan mo ako. Ate, gusto ko nang bumalik ng Manila. Gusto ko na kayong makita at makasama ni Joaquin. Please help me, ayoko na dito. Paulit-ulit niyang pinakinggan ang voicemail. Paulit-ulit. Hanggang sa natigilan si Joaquin. May narealize siya dahil sa salitang gusto ko nang bumalik ng Manila. Isa lang ang ibig sabihin. Wala sa Maynila si Emily. Saang lugar maaaring pumunta? Lugar na hindi sa Maynila. Ibig sabihin ay sa labas ng NCR. Ibig sabihin ay posibleng sa probinsya. Malakas na katok sa pinto ng silid ni Nadia ang ginawa ni Joaquin. Pupungas-pungas na lumabas ang babae. Anong nangyari, Joaquin? May kontak pa ba kayo sa probinsya niyo? Nangunot ang noon ni Nadia. Sinong kamag-anak niyo ang maaaring puntahan ni Emily sa iba pang bahagi ng Pilipinas? Tanong muli ni Joaquin. Lalo namang naguluhan si Nadia pero tuluyan itong nagising. Ipinaliwanag na mabuti ni Joaquin ang natuklasan na posibleng nakarating sa probinsya ang diwa ni Emily at doon nagmumula ang kontak nila. Sa bahay lang siya maaaring pumunta, kay Manang Aning. Tanging naitugon ni Nadia. Manang Aning, siya lang ang alaga at nagpalaki sa amin mula nang maulila kami sa mga magulang. Siya ang naiwan sa bahay namin sa probinsya. Sabi pa ni Nadia, siya lang ang pwede naming dalawin at punta sa probinsya dahil nasa malalayong lugar ang relatives namin. Ang iba'y nasa Amerika. Anong telephone number niya sa probinsya? I think alam ko na kung paano tayo makikipag-communicate sa kanya. Tinugon ni Nadia ang sinabi ni Joaquin. Gising-ising nila si Primo at sinabi rin sa lalaki ang natuklasan ni Joaquin. Posible ang iniisip mo, Joaquin. Pagsang-ayon pa ni Primo. Agad nag-dial si Joaquin. Nagaling ang phone sa bahay ni Nadia na nasa probinsya. Sinong tao sa bahay niya sa probinsya? O sisa pa ni Joaquin, si Manang Aniling na ang naiiwanan doon. Pero lately sa tuwing tinatawagan ko si Manang, hindi ko siya makontak. Hindi ko siya nakakausap. Ilang beses nang nangyari iyon. Paliwanag ni Nadia kay Joaquin. Napabuntong hininga si Joaquin, tila nawala ng pag-asa. Answering machine lang sumasagot sa akin. Pero kahit mag-iwan ako ng message, hindi naman nagre-reply si Manang Aning. Wika pa ni Nadia. Napatda si Joaquin. Noon nalamak ni Joaquin na may answering machine ang phone ni Nadia na nasa probinsya. Agad siyang nagsalita para mag-iwan ng mensahe. Pagbabaka sakali niya kay Joaquin ang lahat. Maging si Prino ay sumang-ayon na tama ang naisip ng pamamaraan ni Joaquin. Emily, si Joaquin ito. Nalaman ko ng lahat ng mensahe mo. Sagutin mo ako kung tama ang hinala kung nasa probinsya ka at nandyan ka sa bahay ninyo. Emily, patay na si Arman. Ilang buwan na siyang inilibing. At ikaw, buhay ka pa. Nandito sa Maynila ang katawan mo. Kailangan mong mabalikan ang katawan mo, Emily. Naiintindihan mo ba ako? Kailangan mong makabalik dahil buhay ka pa. Narito sa Maynila ang katawan mo. Kasalukuyang comatose. Kailangan mong maibalik ang diwa sa katawan mo. Huwag kang papayag sa mga kagustuhan ni Arman. Labanan mo ang lahat ng kagustuhan niya. Natapos na ang pagsasalita ni Joaquin, nasabi na niya ang lahat ng dapat sabihin kay Emily, liban sa isang bagay.
Hindi niya alam kung paano ito pababalikin. Hindi niya alam kung anong kailangan gawin ni Emily. Yun lang ang alam niyang paraan. Yun lang muna ang nagawang sabihin ni Primo. Kailangan lang muna lang magkaroon ng komunikasyon kay Emily. Pero kung paano pakabalik ang diwa nito, hindi pa rin nila alam. Napahinga ng malalalim si Nadia dahil sa mga narinig. Maging ito'y duda na magtatagumpay ang ginagawa nilang yun. I think this is the best way para makausap natin siya. Let's just hope na marinig niya ang lahat ng sinabi ko. Sabi ni Joaquin. Joaquin, paano kung hindi? May pangamba ang tanong ni Nadia sa kanya. Ngunit nasa mukha ni Joaquin ang malaking pag-asa. Umaasa siya makakabalik si Emily at ganap na matatakasan si Arman. Umaasa siya na naisip na pamaraan na magtatagumpay ito. Maging si Primo ay kumusilo at naniniwalang iyon ang tamang paraan para makausap si Emily. For the meantime, iyan lang muna ang kailangan natin gawin. Mapag-aaralan pa natin ang dapat gawin sa mga susunod na araw. Depende sa magiging takbo ng pangyayari. Paliwanag ni Primo sa kanila. Depende kung sasagot si Emily. Doon lang nila malalaman kung ang ginawa nila ay may senso isang malaking kalokohan lamang ni Joaquin. Ilang araw ang lumipas pero wala pa rin silang natatanggap na mensahe mula kay Emily. Nakaalis na't lahat si Primo pero hindi pa rin malinaw sa lahat kung ano talaga ang nangyari. Pansamantalang ibinalik ni Joaquin at Nadia sa normal ang buhay nila habang naghihintay sila sa mga nangyayari sa darating na araw. Pinuntahan ni Joaquin si Emily sa ICU. Malaki na ang pagbabago ng mukha nito. Habang lumilipas ang mga araw ay bumabagsak ang kalagayan ng dalaga. Payat na si Emily. May bed sore na. Bahagya niyang inangat ang katawan nito upang pasukan ang hangin ng bandang likuran. Natigilan si Joaquin. Nakita niya ang isang bracelet na putol sa kinahihigaan ni Emily. Paano nangyari na hindi yun napansin ng nurse na nagpapalit ng damit ni Emily at maging siya nakapagtatakang hindi niya napansin ang putol na bracelet. Sa loob ng ilang buwan na paglabas-masok niya sa ICU, noon lang niya nakita ang putol na bracelet. Nasa kama ni Emily, nawawala ang kalahati. Pinagmasdan ni Joaquin ang bracelet. May naka-engrave na pangalan sa bracelet. Arman. Ano man ang gawing pagtakas ni Emily, ano man ang gawin niyang pagtakbo, bumabalik siya sa lugar na pinanggalingan. Nawawala na siya ng pag-asa. Matapos niyang sumakay ng bus, matapos niyang makita si Arman sa lahat ng istasyon na hinintuan ito, nakabalik siya sa loob ng silid. Napahagulhol siya ng iyak. Ang tanging lugar na iyon ang pinagkakanlungan niya. Iyon ang pinakasafe na lugar para sa kanya. Mas nawawalan siya ng pag-asa kapag lumalabas siya ng bahay. Mas pinili na lamang niyang manatili roon. Ayaw na niyang umalis. Pinipigilan niyang umalis sa loob ng kanyang silid. Hindi na rin niya kinakausap si Manang Aling. Wala na rin dahilan. Wala nang sense dahil napatunayan niyang tuloy na siyang pinabayaan ng babae. Napansin niyang umiilaw ang telepono. May mensaheng nakapasok. Agad niyang pinindot. Pinakinggan. Boses ni Joaquin ang narinig niya. Emily, si Joaquin ito. Nalaman ko na ang lahat ng mensahe mo. Sagutin mo. Emily, patay na si Arman. Ilang buwan na siyang inilibing at ikaw buhay ka pa. Nandito sa Maynila ang katawan mo. Kailangan mo mabalikan ang katawan mo, Emily. Naiintindihan mo ba ako? Kailangan mong makabalik. Hindi siya maaaring magkamali. Boses ni Joaquin na nagsasalita. Hindi siya nag-halusinate lang. Sigurado na siyang iyon lang ang totoo sa lahat ng nangyayari sa kanya. Ang lahat ay guni-guni lamang sa kanyang diwa. Nagpanik siya makaraang marinig ang lahat ng sinabi ni Joaquin. Idinayal nila ang telepono ni Nadia pero walang sumasagot maliban sa voicemail box. Joaquin, paano? Paano? Anong gagawin ko? Joaquin, kausapin mo ako, please. Nag-hysterical na siya. Joaquin, tulungan mo ako. Please help me. Napahugulhol ng iyak si Emily. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Natutulog siya. Nasa malalim siyang pagtulog. At ang lahat ng nakikita niya ay isang guni-guni. Lahat ng nagaganap ay isang panaginip. Oo, isang panaginip. Kailangan niyang magising. Iyon ang kailangan niyang gawin para matakasan si Arman. Iyon ang tanging paraan para makatakas siya dito at makabalik kay Joaquin. Pero paano? Ano ang kailangan niyang gawin para magising siya? Sinubukan niyang kurutin ang sarili. Noon niya na lamang manhid ang pakiramdam ng katawan niya. Noon niya na-realize na hindi siya nagugutom. Noon niya napatunayang walang totoo sa lahat ng nakikita niya. Walang totoo. At maski multo ay hindi totoo. Dahil ang lahat ay nagaganap sa loob ng malalim na pagtulog at magwawakas sakaling siya'y tuluyang magising. Dinala ni Joaquin ang bracelet sa spirit questor na si Primo sa opisina nito para ipakita iyon. Binasa ang naka-engrave na pangalan sa bracelet. Arman, sinuri yun ni Primo. Matagal na pinag-aralan. Kung tama ang hinala ko, ito ang hold ni Arman.
kay Emily. Ito rin ang posibleng tulay ni Emily para mapalik ang diwa niya sa kanyang katawan at tuluyan siyang magising. Paano? Usita, sani Joaquin. Napatid ito kaya't nawala ng kakayahan si Emily na ibalik ang diwa niya sa kanyang katawang lupa. Anong kailangan nating gawin? Dugtungan natin ang anumang bagay na maaari niyang maging tulay pabalik sa mundo ng mga buhay. Anong bagay? Tulad ng ano? Nag-isip si Primo. Maaaring isang bagay na may kaugnayan sa inyo, sa iyo. Isang singsing ang iniabot ni Joaquin. Ang singsing na engagement ring na ibinigay niya kay Emily. Itinago muna niya mula nang maging comatose ang babae. Yun na lamang ang tanging bagay na may kaugnayan sa kanila ni Emily. Humahagulhol ng iyak si Nadia habang nasa salas at pinakikinggan ang mga sinasabi ni Emily. Saka papasok lang ng mensahe sa voicemail. Noon na patunayan ni Nadia na totoo ang lahat ng hinala ni Joaquin at Primo. Noon niya napatunayan na nasa panganib ang buhay ng kapatid. Joaquin, paano? Paano? Anong gagawin ko, Joaquin? Kausapin mo ako. Nag-hysterical si Emily. Oras ng pagtutuos, hiniling ni Emily sa kanyang isip na dalhin siya nito sa lugar kung saan niya makakaharap si Arman. Iglap at nakarating siya sa po kung saan nasa harap niya ang lalaki. Hindi ka totoo. Alam kong hindi ka totoo. Anong ibig mong sabihin? Dinadaya mo ako. Patay ka na. Buhay pa ako. At hindi na ako papayag na maging bilanggo mo. Pumikit siya at nag-concentrate. Babalik na siya sa Maynila. Babalik na siya kay Joaquin. Babalik na ang diwa niya sa kanyang katawan. Unti-unti siyang naglaho sa paningin ni Arman. Huwag mo akong iiwanan, Emily. Walang nagawa si Arman sa ganap niyang paglalaho. Narinig na niyang sumisigaw si Arman ng huwag. Naikabit na ni Joaquin ang naputol na bracelet sa kamay ni Emily na dinugtungan ng engagement ring na ibinigay niya sa babae. Ipinatunaw niyan para madugtungan ang naputol na bracelet. Naniniwala ka ba na may kaugnayan ng bracelet na yan sa nangyayari kay Emily? O sisa ni Nadia? Umaasa ako. Nagbabaka sakali. Sana nga, Joaquin. Sana nga. Tumayo na si Joaquin. Matamang pinagbastan pa si Emily. Walang nagbabago sa kondisyon ng babae. Halika na. Yaya sa kanya ni Nadia. Tumugon si Joaquin. Lumabas na sila ng silid. Hindi nila nakita ang paggalaw ng kamay ni Emily. Isang nurse ang pumasok doon para i-check ang kondisyon ni Emily. Natigilan ng nurse. Napansin ito na naalis ang isang aparato na nakalagay sa dibdib ng dalaga. Pero sa kabila niya nagre-responda si Emily kahit may naalis na aparato sa katawan. Pinagkaguluhan si Emily ng mga doktor. Pilit siyang nire-revive at sa isang malakas na pump sa kanyang dibdib ay biglang nagkamalay si Emily. Humugot siya ng isang napakalalim na hininga. Bumalik na ang lahat sa diwa niya. Emily, maliwanag ang paligid. Puti ang wall. Maraming mga doktor at nurse na nakapalibot sa kanya. Mga nakangiti. Ate Nadia, nakilala niya ang kapatid. Emily, nagpahid ng luha si Nadia. Natiyak na ito ang kaligtasan ng kapatid. Nakita rin niya si Joaquin, nakatayo. Joaquin, nakangiti sa kanya si Joaquin. Nilapitan siya nito, ginagap ang kamay niya. Hinaplos naman niya ang mukha ng lalaki. Maraming salamat, sabi niya sa lalaki na nagligtas sa buhay niya. Ilang buwan ang lumipas at tuluyang nakarecover si Emily. Nagpakasal na sila ni Joaquin. Isang simpleng kasalan lamang ang naganap sa garden ng bahay ni Nadia. Sa mansyon na ipinatayo ni Joaquin para sa kanilang dalawa, ganap na siyang naangkin ng lalaki. Pero hindi pa rin ganap na natatahimik si Emily. Sa tuwing nagtatalik sila ni Joaquin, pakiramdam niya si Arman pa rin ang umaangkin sa kanya. Pakiwari niya nakikialam naman si Arman sa kanilang pagsasama ni Joaquin. Ipinagtapat niya kay Joaquin ng lahat. Gusto ko nang tapusin ang lahat, Joaquin, sa paanong paraan. This time is for real. Babalik ako ng probinsya na hindi sa isang panaginip lamang. Gusto kong dalawin si Manang Aning. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Matagal na namin siyang hindi nakukontak ni ate kahit sa telepono. Baka may sakit siya. Kaya gano'n na lamang ang response niya sa akin sa paginiginip lang. Marami siyang gustong malaman. Marami siyang gustong tiyakin sa kanyang pagbabalik sa probinsya. May duda siya kay Manang Aning. May duda rin siya kay Jenny. May duda siya sa lahat ng taong nakita niya sa mahabang panahon ng kanyang pagtulog. Sumang-ayon si Joaquin. Humingi ito ng bakasyon sa ospital na pinagtatrapawan. Silang dalawa ang pupunta sa probinsya. Nagpunta sa Dumaguete sina Emily at Joaquin. Tumuloy sila sa kanilang ancestral house. Nakapadlak na iyon. Wala ng tao. Sa tulong ng ilang kapitbahay na buksan ang gitnang bahay. Noon nalalaman kung ano nangyari kay Manang Aning. Ilang buwan na itong namatay at nailibing. Nadula si Manang Aning sa banyo. Nabagok ang ulo at doon na inabutan ng kamatayan. Matagal bago na trace ang bangkay ng babae.
Isang kamag-anak ang nag-asikaso at nagpalibing sa babae. Hindi alam kung paano sila kukontakin sa Maynila, kaya't hindi na ipalam sa kanila ang nangyari. Nagmistulang pabayaan nila ito. Nalaman ni na Emily at Joaquin ang lahat ng impormasyon sa isang kapitbahay. Miss Emily, mas makabubuting pabindisyonan niyo uli ang bahay. Maraming nakakakita kay Manang Aning na nagmumulto. Minsan ay nasa garden siya, nasa tumba-tumba o nasa terrace. Palagi rin kaming may naririnig na kumakanta sa kusina at umiiyak sa banyo. Minsan nga may nakita kaming babaeng kausap niya. 2 na yata silang nagmumulto dyan. Napatda siya. Siya kaya ang babaeng tinutukoy ng kapitbahay na kausap ng multo ni Manang Aning. Agad ding nagpaalam ang babaeng kapitbahay nila matapos ikwento ang lahat. Kaya pala nagagalit sa akin si Manang Aning. Akala'y pinabayaan na namin siya ni Ate Nadia. Paliwanag niya kay Joaquin. In this case, we have to do something for her na ikatatahimik ng kaluluwa niya. Pagbalik natin ng Maynila, hanapin natin ang kaisa-isa niyang anak. Siguro hindi pa rin ito alam ang nangyari sa kanyang ina. Baka isang dahilan ito kaya hindi matahimik si Manang Aning. Yeah, maybe. Sang-ayon ni Joaquin. Nakita niya ang isang sobre. Natatandaan niyang binuksan niya yun. Naroon ang kaputol na bracelet na may naka-engrave na pangalan niya. Emily. Nagkatingin sila ni Joaquin. My God, it's true. Bulalas na lamang ni Emily. Nagpunta sila sa RJ's Bars. Nasunog na ito. Noon nila nalaman na isang bagong tayong bar na ang katabi nito na matagal na iyong nasunog. Hindi ko nabalitaan. Hindi ko alam. Halos lahat ng kabataan na nasa loob ng disco bar na yun ay namatay. Wala halos nakaligtas. Naalala niyang nakita niya sa kanyang panaginip. Ang aparisyon, ang mga taong nagsasayaw na nakita niyang bigla na lamang nasusunog. Ang ngayon ay mga kaluluwang patuloy na naghuwi at humihingi ng tulong. Muli ginapangan siya ng kilabot sa buong katawan. May isang babaeng naglalakad na biglang nakilala si Emily. Emily, Cynthia, masayang nagyakapan ng magkaibigan. Nagkumustahan at nagbalitaan. Nabalitaan pa sa isang kaibigan ng Ate Nadia mo na na-aksidente ka. Pasensya ka na at hindi ka namin nadalaw sa ospital. Naging busy kasi kami sa pag-aasikaso ng wake ni Jenny. Natigilan si Emily. Patay na si Jenny. The day na nalaman namin na aksidente ka, she passed away. Ano ba kayong mag-best friend? Akala nga namin na magiging magkasunuran kayo. Thanks God at nakaligtas ka. Ginapangan ng matinding kilabot sa katawan si Emily. Isa lang ang ibig sabihin ng mga narinig niya. Totoo ang lahat ang nangyari sa kanyang panaginip. Nakasama niya si Manang Aning at Jenny na totoong kapwa patay na. Nagbalik na sina Emily at Joaquin sa Maynila. Dinalaw nila ang puntod ni Arman sa isang memorial park sa hometown nito kung saan ito inilibing. Nag-aalay sila ng bulaklak at nagtirik ng kandila. Umusal sila ng dasal. Iniwan na nila doon ang kaputol na bracelet na may naka-engrave na pangalan ni Emily. Sana'y matahimik ka na, Arman. Iiwan ko sa iyo isang bahagi ng ala-ala natin upang magbigay sa iyo ng katahimikan. Pabulong niyang wika. Kinakausap niya si Arman. Naglakad na silang palayo ni Joaquin. Humangin ng malakas. Tumampi yun sa mukha ni Emily na animoy halik pa rin ni Arman sa kanya. Halik ng pag-angkin. Pakiwari ni Emily ay nakasakay siya ng bus. Mabilis na umaandar ang bus. Nag-iisa siya. Walang katao-tao ang bus. Huminto ang bus. May mga bumaba at sumakay. Muling umandar. Sumandal siya sa gilid ng bintana ng bus. Pumikit. Saglit pa'y may naramdaman siyang upo sa tabi niya. Nagmulat siya ng mga mata. Nakita niya ang isang lalaki na tila aparisyon na naman ni Arman. Umungol siya. Ginising niya ni Joaquin habang nagmamaneho ito ng kotse at nakahilig siya sa lalaki. Joaquin, nakatulog ka. Pilit niyang ginising ang diwa. Huminga siya ng malalim. Malayo na ang tinatakbo ng kotse ni Joaquin. Galing ng Memorial Park kung saan nakalibing si Arman. Madilim na ang paligid. Tanging ang ilaw ng sasakyan nagbibigay ng liwanag sa kalsada. May kung anong panglawang naramdaman si Emily. Mahigpit siyang kumapit sa kamay ni Joaquin. Hindi siya bibitaw sa lalaking nagpaparamdam sa kanya ng kaligtasan. You want music? Yeah. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Oh baby, please don't go. Magre-react sana si Emily sa music ngunit pagtingin niya sa rear mirror, nakita niyang nakaupo si Arman doon, nakatingin sa kanila ni Joaquin. Titili pa sana siya subalit isang truck ang rumaragas ang sumalpok sa sasakyan nila ni Joaquin. Binalot ng malakas na salpukan ng buong paligid. Nagising si Emily na nakabaligtad ang sasakyan nila ni Joaquin. Mahigpit pa rin nakahawak ang mga kamay nila. Umaagos ang dugo ni Joaquin mula sa ulo. Lungay-ngay na ito at tanda na wala itong buhay. Napahagulhol siya ng iyak. Hindi niya alam kung buhay pa siya. Mabigat na mabigat ang ulo niya. Mahid ang buong katawan niya. Sugatan din siya. Ang hindi niya alam kung sa kabila ba ng nararamdaman niyang iyon ay humihinga pa ba siya o patay na rin siya.
Joaquin, paano sa tawag niya sa lalaki? Wala siyang narinig na sagot mula kay Joaquin, maliban sa tinig na nagmula sa kanyang likuran. He's dead, Emily. Narinig niya ang boses ni Arman. Napapikit si Emily. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Joaquin. Hindi siya bibitaw rito. Alam niya mula sa mga satandaling iyon ay maaari na siyang malagutan ng hina. Pero hindi siya bibitaw kay Joaquin. Lalo't batid niyang nasa likuran lang niya si Arman at hinihintay ang pagbitiw ng mga kamay niya kay Joaquin. Tiniyak niya